Kinidnap, iniligaw at binalak pang patayin si Rosel ni Trina na kabit ng kanyang asawa upang maging malaya sa tagong pakikipagrelasyon kay Wesley. Sa pagbabalik niya, nagkunwaring kusinera sa bahay ng lalaki upang mahuli mismo ng kanyang mga mata ang pagtataksil ng dalawa. Malalakas na ulos ang pinakawalan ni Wesley kay Trina. Nasa office sila ngayon ni Wesley at dito sila gumagawa ng kabalastugan habang nakapatong sa ibabaw ng table si Trina na hinawi lamang ni Wesley ang mga nakapatong rito. Walang patid ang salpukan ng kanilang mga katawan hanggang sa parehong narating ng mga ito ang dulo. Kapwa pawis at hingal, pagkatapos ay tila ba walang nangyari. Kailan mo ba hihiwalayan ang asawa mo, Wesley? Palagi na lang tayong nagtatago. Nakakapagod na yung ganito. Tanong ng babae na inayos ang suot nitong bestida na nililis lamang ng lalaki. Habang si Wesley naman, inayos ang kanyang belt at polo. Walang magsasabing may nangyari sa pagitan ng dalawa dahil saglit lamang iyon na umabot lang ng 10 minuto. Sinulyapan ito ni Wesley na nakakunot ang noo. Ngayon niya lang kasi ito narinig na nagreklamo. Ano bang problema mo kung ganito lang ang setup natin? Alam mo namang hindi ko pwedeng hiwalayan si Rosel. Mahal na mahal ni na mami at daddy yun. Ewan ko ba kung anong nakita ng mga ito kay Rosel? Inis pang dagdag na wika ni Wesley. Nainis itong tiningnan ni Trina. Pwes kung hindi mo kayang hiwalayan ng babaeng yun, ako ang gagawa ng paraan para magkahiwalay kayo. Hindi ko maaatim na nagsasama kayo sa iisang kwarto at may nangyayari sa inyo pag-uwi mo. Iritang sabi ng babae. Nagalit ang anyo ni Wesley at mabilis ang kamay na hinagip ang leeg ni Trina na agad sinakalang babae. Subukan mo, kundi papatayin kita. Wag na wag mong sasaktan ng asawa ko. Gigil na sabi ni Wesley bago pa daskol na binitiwan si Trina nang magkanda-ubo na ito sa sakit at hindi na makahinga. Inis namang sinampal ni Trina si Wesley matapos makarecover sa pagkakasakal ng lalaki. Pinagmumura pa nito si Wesley. Anong gusto mong gawin ko, Wesley? Magdiwang tuwing umuuwi ka sa inyo habang alam kong ikinakama mo ang babaeng yun? Inis pang bulyaw ng nanggagalaiting babae. Hinahaplos nito ang nasaktang leeg. Agad kinuha ang shoulder bag na nakapatong sa mesa at galit na iniwan si Wesley. Trina, saan ka pupunta? Hiyaw ni Wesley. Maghahanap ng ibang lalaki. Ano pa ba? Yung walang sabit na katulad mo. Nilingon ito ni Trina bago marating ang pinto. Agad kinuha ni Wesley ang kanyang baril sa drawer at kinasayon. Sige, lumabas ka sa opisinang to. Alam mo na ang mangyayari sa'yo. Nagbabanta ang boses ni Wesley, halatang hindi nagbibiro. Dinig iyon ni Trina, kaya nanlamig ito sa kanyang kinatatayuan at nilingon ng lalaki. Nakatutok na nga rito ang baril na hawak ni Wesley at alam niyang hindi marunong magbiro ang lalaki. Bumalik siya rito at kinuha sa kamay nito ang baril. Nababalo ka na ba, Wesley? Tingin mo pag pinatay mo ko ngayon, hindi malalaman ng magulang ko? Hoy Wesley, alam nilang magkasama tayo at ikaw lang ang kasama ko pag umaalis ako sa amin. Muling ibinalik ni Trina ang baril sa drawer ng lalaki bago pinakalma si Wesley. Niyakap ito ni Trina at hinalikan sa pisngi. I'm sorry, sabi pa nito. Hinawakan naman ito ni Wesley sa batok at hinarap bago kinuyumos ng halik sa labi. Maya-maya, nagpapalitan na ng halikan ng dalawa. Hudyat na okay na ang mga ito. Pasado 4:00, pakanta-kanta pa si Rosel habang nagluluto ng hapunan sa kusina para sa kanilang mag-asawa. Katuwang niya ang maid nilang si Adelpha. Mahal na mahal niyo po talaga si Sir Wesley, ma'am. Narinig niyang saad ni Adelpha. Nakangiti ito sa kanya habang nagsasalita. Pwede ba namang hindi, asawa ko siya? Nakangiti ding sagot ni Rosel. Hindi nakapagsalita si Adelpha, kundi nakadama siya ng awa sa among babae. Napakabait kasi nito para lukuhin ng kanyang among lalaki. Isang araw noon, hindi sinasadya ni Adelpha na makita ang among lalaki na makipaghalikan sa sekretarya nitong si Trina. Kitang-kita ng dalawa niyang mga mata. Saktong naghahatid dapat siya ng merienda sa mga ito at naiwang bukas ang pintuan. Sakto noon, nawala ang asawa nitong si Rosel. Mabuti na lang at mabilis siyang nakapagtago. Sayang nga lang at hindi niya nakuhanan ng litrato ang dalawa para sana ebidensya kapag gusto niyang magsumbong sa among babae. Kapag nagsalita siya ngayon, tsaka hindi siya nito paniniwalaan dahil wala siyang pruweba. Ma'am, kayo ba mahal din ni Sir?
Tanong niya. Ilang araw niya na ring napapansin sa among lalaki na kadalasan gabing-gabi nang umuuwi at nasasayang lamang ang hinahanda nitong pagkain na madalas sila lang dalawa ang kumakain. Napakunot noon naman si Rosel sa tanong ni Adelfa sa kanya. Wari ba'y may nais itong iparating? Ba't mo naman na itanong? Natural, mahal niya ako. May ngiti sa labi niyang tugon. Alam mo ba nung nililigawan pa ako ni Wesley, nagtsatsagayang sunduin ako sa school para lang magkita kami. Sinusuong niya ang malalim na baha para makita lang ako. At hindi lang yun, Adelfa. Una niyang niligawan ng magulang ko bago ako. Wala na ako mahihiling pa kay Wesley. Sobrang bait niya at mapagmahal na asawa. Masaya pang dagdag ni Rosel nang lingunin si Adelfa na natitigilang nakatitig sa kanya. Nagkibit balikat pa ito at hindi na muling nagsalita pa hanggang sa nakaluto na silang dalawa. 6:00 alam niyang parating na si Wesley, kaya naghain na si Rosel para sa kanilang hapunan. Ngunit inabot ng 30 minutos na wala pa si Wesley, kaya naisipan niya na itong tawagan sa personal phone nito. Yes, hello? Boses ni Trina ang bumungad sa kanya sa kabilang linya. Sanay siyang magkasama ang dalawa dahil nga sekretary ni Wesley ang babae. Mas panatag pa nga ang loob niya kapag magkasama ang dalawa dahil alam niyang hindi magloloko si Wesley. Tsak magsusumbong sa kanya si Trina. Hi Trina, si Rosel to. Itatanong ko lang sana kung nasaan si Wesley. Nakangiting sabi niya kahit na hindi naman nito nakikita ang kanyang reaksyon. Nasa meeting pa si Rosel. Okay lang ba mamaya ka na tumawag? Nakairap na sabi ni Trina sa kinaiinis ang babae. Ang totoo katabi lang nito si Wesley. Katunayan, nakakandong pa ang babae sa lalaki. Nanlumo naman sa narinig si Rosel. Okay, pakisabi na lang tumawag ako. Salamat Trina ha. Mabait na sabi ni Rosel. Okay, sasabihin ko walang problema. Tanging pagputol ng linya na lang ang narinig ni Rosel, kaya napabuntong hininga siya at malungkot na tinignan ang nakahaing pagkain na ngayon ay malamig na. Hindi man sinasadya, pero napapansin niya ang pagbabago sa kilos at pakikitungo sa kanya ni Wesley. Sana wag itong magbabago sa kanya dahil hindi niya alam ang gagawin. Hinaplos niya ang impis na tiyan, tsaka na lang niya sasabihin kay Wesley na buntis siya. Siguro bukas na lang ng umaga kapag sabay na silang mag-almusal. Malalim na ang gabi nang makauwi si Wesley, kaya nadatnan nitong mahimbing ng tulog ang asawa. Matapos maligo, tinabihan ni Wesley bago hinaplos ang maamong muka ni Rosel. Maya-maya, nagring ang kanyang cellphone at tumatawag si Trina. Kaya lumabas siya ng kwarto upang sa mini office ito kausapin. Sakto namang nagising si Rosel. Naamoy pa niya ang scent ni Wesley sa kwarto, kaya alam niyang dumating na ang asawa. Bumangon ang babae at sinundan ito sa labas. Wala si Wesley sa sala. Maaaring nasa kusina pero wala rin. Muli siyang umakyat sa pangalawang palapag ng bahay upang hanapin ito. Naisip niyang baka nasa mini office. Sa labas pa lamang ng kwarto, nauulinigan niyang may kausap ang asawa. Pinihit ni Rosel ang siradora. Saktong bumukas iyon ng kusa at mukha ni Wesley ang bumungad sa kanya. Nagulat ito pero sa huli, napangiti at inakbayan siya. Hinalikan pa sa pisngi. I miss you, bulong ng kanyang asawa na pinisil ang kabilang bahagi ng pang-upo niya. Napangiti si Rosel. Yun din kasi ang nararamdaman niya kay Wesley. Miss niya ito sa maghapong hindi sila nagkita. Gusto mo pa bang kumain? Ipaghahain kita. Tanong niya habang iginigiya siya nito patungong kwarto. Kumain na ako sa office. Inabot ako ng 8:00 sa meeting. Pasensya ka na hindi kita nasabayan. Pero don't worry, maaga akong uuwi bukas, okay? Masuyong sabi ni Wesley sa kanya. Tumangulang si Rosel at niyakap niya ang kanyang kamay sa bewang nito habang papasok sila sa kwarto. Sino nga pala yung kausap mo sa mini office? Taka niyang tanong kay Wesley. Nakita niya itong saglit na natigilan bago sinabing business partner. Malaki naman ang tiwala niya kay Wesley kaya tumango siya. Pagdating sa kanilang silid, ay nag-aya kaagad itong matulog dahil nga pagod sa maghapong trabaho. At ilang sandali pa, malalim na ang paghinga ng asawa kaya alam niyang nakatulog na ito. Tumabi na lang din siya rito at natulog na rin. Kinabukasan naman, wala na ang asawa sa kanyang tabi paggising.
Nakapasok na agad ito sa office, sabi ni Adelpha. Napaka-workaholic kasi ni Wesley, hindi tulad ng iba. Kaya naman, naisip niyang dalhan na lang ito ng lunch sa office upang makasabay niyang kumain. Sa kamalasan, naipit siya sa traffic habang papunta ng opisina ni Wesley. Saktong tumawag ang kanyang ina, tsaka niya lang din naisip na kaarawan nga pala ng kanyang ama ngayon at inaasahan sila ni Wesley sa bahay. Minabuting tawagan na lang ang asawa, ngunit hindi iyon naririnig ni Wesley dahil sa pagkakataong iyon, abala ito kay Trina na wala ng kahit na anumang sapin sa katawan at sa muli, nagsasalo ang dalawa sa mainit na sandali. Naisip naman ni Rosel na baka abala lamang sa trabaho si Wesley kaya nauunawaan niya ito. Mamaya na lang siya tatawag sa asawa kapag nasa bahay na siya ng kanyang mga magulang. Sa halip kasi na tumuloy sa opisina ng asawa, dumiretso siya sa bahay ng magulang. Tinulungan niya itong magluto at mag-atima ng mga dumating na bisita. Hapon na rin nang magkaroon siya ng time para tawagan si Wesley. Sorry Rosel, busy ako, baka hindi ako makapunta dyan. Pakisabi na lang kay inay at itay na hindi ako makakapunta. Ganoon ba? Dama niya ang lungkot dahil inaasahan ito ng kanyang ama sa araw na iyon, katulad noong nakaraang taon na masaya silang magsalo-salo sa kaarawan nito. Sige na, busy ako. Umuwi ka na lang sa bahay. Hindi na nga nito inantay na makasagot siya at agad na ibinaba ang linya. Malungkot niyang ibinalik na lamang ang kanyang cellphone sa bag at sinabi sa kanyang mga magulang na hindi makakarating si Wesley. Naunawaan naman iyon ng kanyang mga magulang. Kahit paano, nairaos naman ang simpleng selebrasyon ng kanyang ama. Mahal kasi talaga ito ng mga tao dahil naging mayor ito sa kanilang lugar ng halos 3 taon. Kaya naman tuwing kaarawan ng kanyang ama, dinadayo ito ng mga taong sumusuporta pa rin dito. Anak, dito ka na lang kaya matulog at gabi na, delikado sa daan. Nag-aalalang sabi ng kanyang ina. Halos 11:00 na iyon ng gabi. Okay lang inay, may dala naman akong sasakyan. Kahit pa, kung alam ko lang na uuwi ka di sana kanina pa kita pinayagan na umalis. Sa totoo lang, may nagiinuman pa noon sa kanilang bakuran pero nailigpit na ang ibang mga kalat sa kusina. Kapag ganitong salo-salo, kumukuha talaga ang kanyang ina ng katuwang sa kusina at binabayaran na lamang kaya kahit papaano, hindi naman siya pagod. Sige inay, hindi na lamang ako uuwi at tatawagan ko na lamang si Wesley. Hala, at pumasok ka na sa kwarto mo anak para makapagpahinga ka na rin. Kami na ang bahala dito. Ipinagtulakan na siya nito patungo sa kanyang silid. Naglinis muna siya ng katawan at nagbihis. Marami siyang naiwang damit sa kwarto noong dalaga pa siya, kaya hindi problema ang isusuot niya. Tsaka niya tinawagan ng asawa, ngunit hindi sumasagot si Wesley. Naisip niyang baka tulog na, kaya hinayaan na lang niya at natulog na rin para makauwi ng maaga. Ngunit ang ipinagtataka niya pag-uwi kinabukasan sa bahay, nang sabihin ni Adelpha na hindi rin daw umuwi si Wesley sa bahay. Pero saan ito natulog? Iyon ang katanungan sa kanyang isipan. Tumawag pa nga po dito ma'am, kung nakauwi ka na kaya sinabi kong hindi ka uuwi at sa bahay ng magulang mo ikaw matutulog. Kwento pa ni Adelpha sa kanya. Natandaan niyang tinawagan niya si Adelpha kagabi para wag na siyang intayin. Nahulog sa malalim ang kanyang pag-iisip sa ginawang iyon ni Wesley. Nakakapagtaka na kahit anong busy nito sa opisina umuuwi talaga ito. Ma'am, huwag kayong magagalit sa akin ha. Alanganing sabi ni Adelpha sa among babae nang makita itong tulala at nag-iisip. Sa sarili alam niyang kasama nito ang sekretarya nito kagabi. Tiningnan naman ni Rosel ang babae. Baka kasi may babae si Sir at magkasama sila kagabi. Walang gatol na sabi ni Adelpha kay Rosel na ikinalaki ng mga mata niya. Sa sinabi ni Adelpha, nagkaroon ng duda si Rosel. Hindi siya kumibo na tinungo ang kwarto nilang mag-asawa. Hawak ang kanyang cellphone at hindi malaman kung tatawagan ng asawa or hindi. Hanggang sa naisipan niyang kontakin ng biyan ng babae upang itanong kung umuwi ba doon si Wesley. Tuwang-tuwa naman ang biyanan sa pagtawag niya. Na agad silang inanyayahan ni Wesley na mag-dinner mamayang gabi dahil miss na nga sila nito. Mami, kaya po ko napatawag para sana itanong kung umuwi na ba dyan si Wesley. Alanganin niyang tanong sa ginang na saglit na natigilan.
Ano ka mo? Si Wesley hindi umuuwi? At kailan pa? Exaggerated nitong tanong sa kanya na napalakas ang boses. Narinig pa niyang nagtanong ang binang lalaki na nasa tabi lang yata nito. Nag-alala tuloy siya dahil tsak, tatawagan ng mga ito ang lalaki. Kagabi lang ho. Nag-aalala lang ako dahil hindi naman niya sinasagot ang tawag ko. Sige Iha, huwag kang mag-alala at patatawagan ko sa daddy mo, okay? Pagkatapos nun, nagpaalam siya sa biyan ng babae. Samantala, pupungas-pungas na nagising si Wesley nang marinig ang pag-ring ng kanyang cellphone. Napabalikwas pa siya ng bangon pagkakitang nasa tabi niya si Trina at nakayakap pa sa kanya. Buisit! Mahinang mura niya nang ma-realize na hindi siya nakauwi kagabi at dito siya nakatulog sa apartment ni Trina. Matapos niya kasing ihatid ang babae kagabi, nakalimot na naman siya at nahibang sa babae. Wesley, ano ba yan? Kaaga-aga namang nambubulabog yung asawa mo. Iritable si Trina nang marinig ang pag-ring ng cellphone ni Wesley. Sigurado kasi siyang si Rosel ang nasa kabilang linya. Hindi sumagot si Wesley na agad nagbihis bago sinagot ang tawag ng kanyang ama. Kung si Rosel ang tumatawag na yun, pwede niyang hindi sagutin. Tsak na iisipin lamang nito na abala siya sa trabaho. Ang kaso, daddy niya iyon at tsak niyang importante ang tawag. Dad, bungad ni Wesley. Anong kalokohan to, Wesley? Saan ka umuwi kagabi? Bukod dun, hindi mo sinasagot ang tawag ng asawa mo. Alam mo bang nag-aalala siya sa'yo? Nakakabingi ang boses ng kanyang ama sa kabilang linya. Kaya napamura sa kanyang isipan si Wesley dahil sa pagsusumbong ng asawa sa kanyang magulang. Napatingin siya kay Trina na inis na nakatingin sa kanya na pinapapatay ang tawag. Inis na itong lumapit at inagaw ang hawak niyang cellphone. Hello? Sabi pa ni Trina kaya napapikit siya. Hindi nito alam na ang kanyang ama ang nasa kabilang linya. Who is this? Inis na tanong ni Mr. Delecuenya nang marinig ang boses ng isang babae sa kabilang linya. Natigilan si Trina nang mabosesan ang ama ni Wesley, pero saglit lang at pagkuway ngumiti. Tito, si Trina po ito. Nasa office po si Sir Wesley ngayon, pasensya na po at busy siya. Pagkatapos ay pinatay ni Trina ang linya. Nagbihis naman kaagad si Trina bago umalis ng apartment ang dalawa. Kung pwede wag na muna tayong magkita. Baka magduda sa atin si Rosel. Mahirap na. Kakampi niya si Daddy at Mommy. Habang abala sa pagmamaneho si Wesley ay saad nito. Paanong hindi magkikita? Sekretarya mo ko. Inis na tugon ni Trina. Ang daming hadlang sa kanila ni Wesley. Napipika na talaga siya. I know. What I mean is dumistansya ka sa akin. Sa ginawa mo kanina, tsak pupuntahan ako ni Daddy. Sana hindi mo inagaw ang cellphone ko. At ngayon alam ni Dad na ikaw ang kasama ko. Paano kung isipin niyang magdamag tayong magkasama ha? Naiinis na rin si Wesley. Napairap sa hangin si Trina. Eh di mabuti kapag nalaman nilang lahat na may relasyon tayo. Hindi na natin kailangan na magtago sa marami. Nang sa gayon, hiwalayan ka na rin ng asawa mong tanga. Sa inis, nahampas ni Wesley ang manibela ng kanyang sasakyan. Pwede ba Trina pakinggan mo ako? Oras na malaman ni Dad ang tungkol dito, mawawala ng posisyon ko sa kumpanya. Naiintindihan mo ba? Gigil na sabi ni Wesley. Nainis naman si Trina. Eh ano ngayon Wesley? Bilyonaryo ka, may sarili kang pera. Bakit ka ba natatakot sa mga nangyayari? Ang importante, malaya tayo. Nakakapagod na yung ganito. Sigaw ni Trina sa lalaki. Mabilis na itinabi ni Wesley ang sasakyan. Baba! Galit na utos nito sa babaeng maingay sa kanyang tabi. Okay, fine. Inis ding tugon ni Trina. Alam niyang hindi siya matitiis ni Wesley. Oras na kailangan siya nito sa kama. Agad na bumaba si Trina. Naiinis pang hinampas ang pinto ng kotse at masamang pinukol ng tingin ng lalaki. Niwalang pasabing pinaharurot kaagad ni Wesley ang kotse at tumuloy ng uwi sa kanila. Nadatnan nito sa garden ang asawang abalang nagdidilig ng halaman. Rosel? Naiinis niyang tawag dito. Bakit kailangan itong magsumbong sa mga magulang niya? Malalaki ang hakbang na nilapitan ito at piniga ang braso. Alam mo bang tinawagan ako ni Dad kanina? Galit na galit. Anong dahilan at kailangan mong tumawag sa kanila ha? Hindi mapigilan ni Wesley mainis. Nasaktan naman si Rosel sa ginawa ng asawa. Wesley, nasasaktan ako. Pilit niyang binawi ang brasong hawak ng lalaki.
Halatang mainit ang ulo nito. Magulo pa ang buhok ni hindi naayos ang pagkakasara ng polo. Saan nga ba galing ang kanyang asawa? Puno ng pagdududang tinitigan niya ito. Padaskol naman siyang binitiwan ni Wesley. I'm sorry, nabigla lang ako. Pwede ba Rosel sa susunod, hindi mo na kailangan pang tumawag kina Dad? Napabuntong hininga siya nang maisip ang sinabi ni Adelpha. Nag-aalala ko sa iyo, Wesley. Kaya ko tinanong kung nagawi ka doon. Sabihin mo nga sa akin, may babae ka bang inuwian kagabi? Hindi pa man, naiiyak niyang tanong kay Wesley. Hindi na mawala sa isip niya ang sinabi ng maid, kaya naman naghihinala na rin siya kay Wesley. Sa pagbabago nito pakiramdam niya, tama ang sinabi ni Adelpha. Pero sana maling akala lamang siya, dahil kung magkatotoo yun, hindi niya alam kung papaano tatanggapin. Nagulat naman si Wesley sa sinabi ng asawa. May pagdududa rin kasi sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Wala akong babae, Rosel. Kaya pwede bang wag mo akong pagbibintangan? Hindi makatinging sagot ni Wesley sa asawa. Kung ganon, saan ka natulog kagabi? At bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Kung wala kang babae, sana man lang umuwi ka kina Itay dahil inaantay ka nila. Malungkot na sabi ni Rosel. Sa office ako nakatulog kagabi dahil marami akong inasikaso. Nakita mo ba tong ayos ko? Itinuro pa ni Wesley ang sarili. Wala pa akong bihes ni hindi pa ako naligo. Kaysa pagdudahan mo ko, ipaghanda mo ko ng almusal at papasok agad ako sa office pagkatapos kong mag-almusal. Inis namang sabi ni Wesley at agad tinalikuran si Rosel. Hindi na nakapagsalita pa si Rosel na nakahinga ng maluwag at umusal ng pasasalamat dahil mali ang kanyang hinala. Minabuting iwanan ang ginagawa at ipaghanda ng almusal ang asawa para makakain muna ito bago ito umalis. Tama, hindi niya dapat pagdudahan ng asawa dahil alam niyang mahal na mahal siya nito. Pagpasok sa office ni Wesley, wala si Trina, bagay na ipinagpasalamat niya naman. Ngayong nagsimula ng magduda si Rosel, kailangan muna nilang mag-iwasan ni Trina. Ayaw naman niyang pati ang kanyang mga magulang magduda sa kanya. At dahil nga maaga siyang umalis kahapon, tambak ang kanyang mga gawain na agad inasikaso. Buong maghapon siyang naging abala na hindi na malaya ng oras. Habang si Trina ay may buo na ang planong ipaligpit si Rosel. Hindi niya na ito matagalan. Kung hindi siya gagawa ng paraan na mawala ang babaeng ito, hindi niya masusolo si Wesley. Ito lamang ang tanging paraan na alam niyang wala nang hahadlang sa kanilang pagmamahalan ng lalaki. Oh, titigan niyong mabuti. Siguraduhin ninyong malinis at walang sabit ang pagkakagawa niyo dahil ayoko makulong. Padaskol na ibinigay ni Trina ang larawan ni Rosel sa dalawang lalaking kausap. Hindi niya alam kung taga saan ang mga ito, basta tanging mahalaga sa kanya, mailigpit ng dalawa si Rosel. At heto ang paunang bayad. Muli ay nag-abot ito ng sobre na may lamang pera. Tinitigan naman ng dalawa ang larawan ng babae. Si Bonnie agad na tinanggap ang pera. Ma'am, wala ka bang ibang ipapapatay? Ang ganda sayang naman. Pwede bang tikman muna namin ni Boss Kendricks? Sabay ngisi ng bastos na lalaki na kasama nito. Umirap si Trina. Wala akong pakailam sa gusto niyong gawin. Basta ang utos ko ang sundin niyo, okay? Inispang wika ni Trina na inayos ang suot na dark shade. Nagpalinga-linga sa paligid at baka may makakilala sa kanya. Sa sinabi nito, napangiti si Bonnie. Agad nagpaalam ang babae matapos sabihing tawagan ito kapag successful na ang pinagagawa niya sa mga ito. Ganon din ang dalawang lalaki na sumakay sa motor at naglaho. Si Trina naman masayang tumuloy sa opisina. Kinahapunan, maagang umuwi si Wesley na ikinatuwa naman ni Rosel. Bumawi kasi agad ang lalaki. Pero ang totoo, tinawagan ito ng ina at sinabing sa bahay mag-dinner. Hindi pa man ay alam na ni Wesley ang rason. Tsak nasasabunin siya nito ng kanyang ama tungkol sa hindi niya pag-uwi. Tumawag si Ma'am, sa bahay daw tayo mag-dinner. Saad ni Wesley kay Rosel nang salubungin siya ng asawa. Natuwa si Rosel dahil sa harapan ng kanyang biyenan niya balak sabihin ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Tsak na matutuwa hindi lang si Wesley kundi pati na rin ang kanyang mga biyenan. Tsaka na lang niya sosorpresahin ng kanyang mga magulang tungkol sa pagbubuntis niya. Naligo muna siya, ganoon din si Wesley bago nagbihis. Nahuli pa niyang mataman itong nakatitig sa kanya paglabas niya ng banyo na nakatapi lamang. Nginitian niya ang asawa kaya ilang sandali lang
Mabagal na itong humahakbang papalapit sa kanya. Nang tuluyang makalapit, kinabig siya nito. Matagal na parang na-miss siya ng asawa bago siya yakapin ng mahigpit. Nagtataka pa siya sa ginawa nito na hinagod ang likod ng asawa. Matapos mag-angat ng paningin, naghinang ang kanilang mga mata. Naputol lang ang titigan ng mag-asawa matapos, "Wesley, may tumatawag sa'yo," sabi niya sa asawa nang mag-ring ang cellphone nito. Nakita niyang nag-iba ang reaksyon sa mga mata ni Wesley bago nagmamadaling tinungo ang cellphone. "Hintayin kita sa labas," paalam nito sa kanya at tuluyang lumabas ng pinto. Naisip naman ni Rosel na baka ang mami nito yun, kaya nagmamadali na siyang nagbihis at nag-ayos sa sarili, tsaka sumunod sa labas kay Wesley. Nagbili na lang siya kay Adelpha na kumain na lang ito dahil hindi sila sa bahay maghahaponan. Habang nagmamaneho si Wesley, hindi nito alintana ang nakasunod na motor sa mag-asawa. Ngayon nila isasagawa ang planong pagdukot sa babae. Nang dumaan ang kotse ng mga ito sa hindi mataong lugar, tsaka hinarang ng dalawa ang kotse ng mga ito. Agad namang nakapagpreno si Wesley na napamura pa nang bigla na lang mag-overtake sa kotse ang motor at bigla silang harangin. Kahit nga si Rosel ay nagulat at muntik nang masubsob sa dashboard kundi lang napakapit sa kinauupuan nito. Nagkatinginan ng mag-asawa. Sa inis ni Wesley, bumaba ito sa kotse bit-bit ang kanyang baril. Hindi siguro siya kilala ng mga ito, kaya ipapakilala niya sa dalawang mayabang ang kanyang laruan. Sa pagbaba ni Wesley, sakto namang palapit ang dalawang lalaki sa kanila. Agad binaril ng isang lalaki si Wesley ng tranquilizer, kaya ilang sandali lang nakatulog ito. Malakas namang napasigaw si Rosel sa pag-aalala para sa asawa. Taranta itong lumabas ng sasakyan, tsaka nagtatatakbo upang takasan sana ang masamang tao. Pero mabilis itong hinabol ng dalawang lalaki at katulad ni Wesley, pinatulog din ito bago tinangay. Wala na ang asawa sa loob ng kotse pagkagising ni Wesley. Tanging mga taong nakapalibot na lang sa kanya na nag-uusyoso ang naroroon. May tumawag na rin ng mga pulis at agad siyang kinuhanan ng statement. Pagkatapos, tsaka niya tinawagan ng kanyang mga magulang para ipaalam ang nangyari sa kanila ni Rosel. Gulat na gulat ang mga ito na agad sumugod sa pinangyarihan ng krimen. "Magbabayad ako ng 1 milyon sa makapagtuturo at makababalik sa amin ang buhay kay Rosel. Gawin niyo lahat para mahanap ang manugang ko." Bakas sa pag-aalalang sabi ni Mr. Deliqueña sa mga pulis. Iyak nang iyak naman ang ginang na sobrang nag-aalala din. Si Wesley, nag-iisip kung sino ang pwedeng gumawa sa kanyang asawa. Nang matapos ang interview sa kanya ng mga pulis, nagpaalam na siya at sinabing hahanapin ang asawa. Naiwan ng mga magulang na patuloy na nakikiusap sa mga pulis na huwag titigil sa paghahanap hanggat hindi nakikita si Rosel. Tumuloy si Wesley sa apartment ni Trina at nadatnan niyang walang tao ang bahay. Tinawagan nito ang babae, ngunit wala ding sumasagot. Sa mga sandaling yun, nagising na si Rosel na nakahiga na sa isang kahoy na kama. Masakit ang kanyang likod nang dahan-dahang bumangon. Puno ng pag-aalala sa kanya nang mapagtantong may kumidnap sa kanya. Napaiyak na rin siya sa takot na baka kung anong mangyari sa kanyang baby. Kamusta na kaya ang asawa niya? Isa din iyon sa kanyang inaalala. Mabilis niyang nilapitan ang pinto at marahang pinihit ang siradora. Ngunit nakalak yun. "May tao ba dyan?" tanong ni Rosel. Sa muli ay kinalampag nito ang pinto nang wala pa ring tumugon. Maya-maya bumukas ang pinto at isang matangkad na lalaki ang pumasok. "Sino ka? Anong kailangan mo sa akin?" Hilam sa luha ang kanyang mata. Matagal siyang tinitigan ng lalaki bago ito bumuntong hininga. "Maawa ka sa akin. Buntis ako. Huwag mong sasaktan ang baby ko." Pagmamakaawa ni Rosel sa lalaki. Hindi na siya nagdalawang isip na lumuhod at magmakaawa sa harapan nito na huwag sasaktan para lamang sa anak niya. "Shit!" bulong ni Kendrick sa ginawa ng babae. Hindi niya ito matagalang makita na nakaluhod sa kanyang harapan na umiiyak. Paano niya ba papatayin ng isang inosenteng babae na wala namang kasalanan sa kanya? Lalo na ang pinagbubuntis nito. "Pwede bang tumayo ka? Huwag kang lumuhod sa harapan ko, hindi ako Diyos," sabi ng lalaki. "Kung ganun, huwag mo kong sasaktan. Maawa ka sa akin."
Maya-maya nagring ang cellphone ni Kendricks at tumawag sa kanya si Bonnie at sinabing parating na daw ito. Lumabas saglit ang lalaki para bumili ng kanilang makakain. Matapos patayin ang linya, binalingan niya ang babae. Nagmamakaawa pa rin itong nakatingin sa kanya pero hindi na ito nakaluhod. Magbihis ka at suot mo to. Narinig ni Rosel na utos ng lalaki sa kanya. Malaking t-shirt yon ang tingnan niya. Ilang sandali pa. Lumabas ito't siya naman ay inamoy muna ang damit na yon. Nang masigurong malinis dahil amoy downy, tsaka siya nagbihis. Labas! Sa muli utos ng lalaki sa kanya pagpasok nito ng kwarto. Alumpihit siyang sumunod kahit hindi alam ang gagawin nito sa kanya. Kinakabahan siya at nagdarasal para sa kaligtasan ng kanyang anak. Binuksan nito ang isang pintuan sa likod ng bahay at dalawa silang lumabas. Masukal ang likurang bahagi noon at sinuong nilang dalawa sa kabila ng madilim na paligid at tanging liwanag lamang mula sa cellphone nito ang tumatanglaw sa daan. Ilang oras din ang lumipas nang maupo siya dahil sa pagod. Saan ba sila pupunta? Bakit kailangan pa niyang tumakbo? Sino bang kinatatakutan nito? Pwede ba tayong magpahinga? Pagod na ako. Isa pa, saan ba tayo pupunta? Ngalay na ang paa ko. Reklamo ni Rosel sa kasamang lalaki. Panay ang ring ng cellphone nito na hindi naman pinapansin. Walang tugon mula dito sa kanyang sinabi. Pero huminto din ito sa paglalakad. Tsaka pa sinagot ang tawag ng kung sino sa cellphone ng lalaki. Okay na, wala na tayong problema. Napatay ko na ang babae. Dinig ni Rosel na sabi ng kanyang kasama kaya kinilabutan siya. Nahuhulaan niya ang ibig nitong sabihin. Kung ganoon may gustong magpapatay sa kanya. Pero sino? Sa isipang yon, napaluha si Rosel. Anong kasalanan niya at gusto siyang patayin ng kung sino? Nang maibaba ng lalaki ang linya, sinulyapan siya nito. Itatago kita. Hindi ako likas na kriminal at hindi ko kayang pumatay ng inosenteng sanggol. Kaya sinabi kong pinatay na kita. Wika ng lalaki sa kanya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman sa pagkakataong yun. Salamat. Pwede ko bang malaman kung sino ang gustong magpapatay sa akin? Umiiyak niyang tanong. Wala siyang matandaang kagalit, kaya sino ang gagawa nito sa kanya? Tsaka na natin pag-usapan, halika na. Nagulat siya nang hawakan nito ang kanyang kamay at igiya siya sa masukal na daan. Malayo ang kanilang nilakad bago narating ang highway. Nagabang sila ng masasakyan. Pasado 10:00 ng gabi, bago may dumaang truck. Hinarang iyon ng estrangherong kasama. Sir, magandang gabi. Nasiraan lang po kami ng asawa ko. Baka pwedeng makisakay kahit hanggang sa bayan lang. Dinig niyang pakiusap ng estranghero. Nakita niyang tumingin sa kanya ang lalaking nasa driver seat bago sila pinayagang sumakay. Naaawa marahil sa kanila lalo't gabi na. Naniwala din ito sa sinabi ng lalaki na mag-asawa sila at hindi na lamang kumibo pa. Sa passenger seat sila sumakay at dahil isang upuan lang yun, halos nakakandong na siya sa lalaki. Salamat na lang at walang mali siya rito. Yun nga lang ay hindi siya komportable. Sa bayan ay bumaba sila. Tinakpan ng jacket nitong suot ang kanyang ulo habang pasakay sila ng jeep. Hindi niya alam kung saan siya tatangay ng lalaki pero nakatulog siya sa jeep sa pagod at antok. Pasado 2:00 ng madaling araw sila nakarating at sumakay pa sila ng bangka. Napakalayo na nila sa Maynila. Pagbaba ng Patalan, sumakay pa sila ng tricycle na inabot ng 15 minutos. Halos 5 oras silang nagbiyahe, kaya ngalay na ngalay siya. Gusto niyang humilata agad pagdating sa bahay na iyon. Sa muli ay pinagbihis siya ng lalaki, tsaka ito nag-prepare ng pagkain. Gusto niyang mag-usisa pero naunahan siya nitong magsalita. Babalik ako sa Maynila. Kailangan ko ng ebidensya na pinatay nga kita. Kundi hindi ka pa rin magiging ligtas. Wala na siyang nagawa noon dahil pagkatapos nilang kumain, nagpahinga lamang ito saglit bago umalis na muli. Naiwan siyang mag-isa sa hindi alam na lugar at walang kasiguraduhan kung ligtas nga ba siya rito. Halos mawalan ng ulirat ang ina ni Rosel matapos makita ang dugo ang damit ng kanilang anak. Nag-hysterical ito sa matinding pag-iyak na hindi matanggap ang pagkawala nito. Tinawagan sila kanina ng pulis, maging ang mag-asawang Delikenya upang ibalitang natagpo ang dugo ang damit ni Rosel. Naroon din ang wallet ng babae, maging ang wedding ring na suot nito.
Basta ang lahat ng laman ng bag at mga damit, lahat marumi at duguan. Galit naman ang mag-asawang Delikenya. At the same time, nagluluksa sa pagkawala ni Rosel. Hindi nila matanggap ang pagkawala ng kanilang napakabait na manugang. Hindi ito maaari, Silverio. Hanapin mo ang anak natin. Nararamdaman kong buhay siya. Hindi ko matatanggap na patay siya. Hindi pwede. Umiiyak ang ginang. Nasa presinto ang lahat sa mga sandaling yun. Naawa naman ng lalaking niyakap ang asawa na malakas na pumapalahaw. Wala siyang alam gawin ngayon kundi i-comfort ito. Si Wesley naman, tahimik lang na nag-iisip. Dapat ba siyang magdiwang ngayon sa pagkawala ni Rosel? Dahil nangangahulugan lang nito na malaya na sila ni Trina, na matagal na rin nilang nais magkasama. Ngayong wala na si Rosel, malaya na rin niyang ipakilala at iharap si Trina sa kanyang mga magulang. Sa kabilang dako naman, nagdidiwang si Trina sa tuluyang pagkawala ni Rosel. Kagabi, pinakita sa kanya ng dalawang inuutusang lalaki ang dugo ang mga gamit ng babae na ayon sa dalawa, pinagsamantalahan pa bago kinitil ang buhay na itinapon sa malalim at malawak na karagatan. Kung nasaan man ang babae ngayon, sana nga masaya na ito sa impyerno. Nakangiti pa si Trina bago sinaid ang laman ng kupita. 3 araw na ring hindi nagpapakita sa kanya si Wesley, pero hahayaan na muna niya itong magluksa sa pagkawala ng asawa. Alam niyang kapag okay na si Wesley, ito mismo ang tatawag sa kanya. Umaga nang magising si Rosel dahil sa narinig na pagbukas ng pinto. Pang-4 na araw na ngayon ang lumipas, simula nang iwan siya rito ng estrangherong lalaki. Wala ngang mag-aakala na may tao sa lugar dahil palaging nakasarado ang pinto. Ang kabutihan, hindi siya magugutom dahil may stock na pagkain sa cabinet. May bigas at groceries, may laman din ng ref ng lalaki. Ang problema niya lang kung paano lilipas ang araw habang nag-iintay siya sa wala. Ngayong nakita niya na ang lalaking papasok sa pintuan, ay tila nakakita na rin siya ng liwanag at pag-asa na makabalik sa kanyang pamilya. Habang wala ito, ayaw niyang magdesisyong umalis, lalo't hindi niya alam kung ano ang lugar na to. Basta ang tanging napansin niya lang sa isang silid ay family picture. Pumasok siya doon upang linisin sana ang kwarto, pero nakita niya ang larawan ng isang babae at bata. Kung ganoon ay may anak na ang lalaking ito. Anong balita? Pwede na ba akong bumalik sa Maynila? Tanong niya sa lalaki nang salubungin niya ito. Paano ka pa babalik? Patay ka na sa paningin nila. O tingnan mo to. Sabay abot ng mga larawan sa kanya. Napaniwala ko ang babaeng nag-utos na kitili ng buhay mo. Pati ang kasamahan kong si Bonnie. Napalunok siya habang naghahabulan ang luha sa kanyang mga mata na sinipat ang larawang iniabot nito sa kanya. Mga gamit niya iyon na puro dugo. Napailing-iling pa si Rosel na hindi makapaniwala. Kung ganun, magkukulong ako rito habang buhay? Sinundan niya ang lalaki na tinungo ang kusina. Halatang gutom ito na nagbukas ng kaldero at nagsandok ng kanin. Pagkatapos, nagbukas ng sardinas at umupo sa harap ng mesa. Pwede bang magtanong? Wika nitong sinulyapan siya sa kanyang gawi. Tumango naman si Rosel at umupo sa katapat nitong silya. Anong atraso sa'yo ng Trina Aredo na nagpapapatay sa'yo? Seryoso ang lalaki na ikinagitla niya pagkarinig sa pangalang yun. Walang iba kundi ang sekretarya ng kanyang asawa. Paano? Hindi niya makapaniwalang tanong na pinanlamigan ng kamay at paa. Kinuha nito ang cellphone sa bulsa at iniabot sa kanya. Naroon ang larawan ni Katrina Ariedo. May video din itong ipinanood sa kanya kung paano ito nag-aabot ng pera sa isang lalaki habang masayang masaya sa pag-aakala ngang patay na siya. Nangangatog ang kamay na kinuha niya ang cellphone. Tulungan mo ko. Gusto kong gawing ebidensya ang video na to. Please tulungan mo ko. Pakiusap niyang umiiyak. Wala siyang alam na rason para ipapatay siya ni Trina. Sobrang tiwala pa nga ang binigay niya sa babae. Buong akala niya mapagkakatiwalaan ito. Balang araw magagamit natin yan laban sa kanya. Pero hindi pa ito ang tamang panahon para kumilos. Pahupain na muna natin ang sitwasyon. Hindi ka pwedeng basta-bastang lumabas sa pinagtataguan mo. Ang dapat nating alamin ngayon kung anong rason at bakit kanya nais ipapatay. May punto ang lalaki dahil kahit na siya ay nangangapa kung anong dahilan ni Trina at nais siyang ipaligpit. Nagpahid siya ng luha at kinalma ang kanyang sarili. Hindi makakatulong sa kanya ang pag-iyak.
Kailangan magplano siya kung paano makakabalik na hindi makikilala. Matapos kumain ng lalaki, nagpakilala itong Kendrick sa kanya. Una pa man, alam na ng lalaki ang kanyang pangalan. Pati buo niyang pagkatao. Alam ng lalaki na kasal siya kay Wesley. At ngayon, nagdududa ang lalaki kung may relasyon ba ang asawa niya at si Trina. Hindi magagawa sa akin ng asawa ko ang sinasabi mo, Kendricks. Mahal ako ng asawa ko. Sa inis at sakit na nararamdaman sa dibdib, nagtaas siya ng boses. Hindi niya matanggap nang sabihin itong nakikipagrelasyon ng asawa kay Trina. Natigilan naman ito bago napabuntong hininga. Sinabi ko lang ang kutob ko. May naisip akong paraan para malaman mo kung may relasyon nga ang dalawa or wala. Naging interesado naman bigla si Rosel sa suhestyon ni Kendricks. Ang gusto nito'y mag-disguise siya upang makalapit sa mga ito nang hindi nalalaman na siya si Rosel. Handa naman daw itong tulungan siya sa planong yun. Hindi pa man, nagpapasalamat na siya kay Kendricks. Marahang umiti si Trina nang makita si Wesley na nag-aantay sa kanya sa loob ng bar. Tinawagan siya nito kanina at tsak, miss na siya nito. Hi love! Masayang bati ni Trina sa lalaki at umupo sa harapan nito. Tiningnan ni Wesley ang babae. Alam mo na siguro ang balita tungkol kay Rosel. Makahulugang tumingin si Wesley sa gawin ni Trina. Mahina itong tumawa. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit lahat kayo nagluluksa sa pagkawala niya. Masyado kayong madrama. Patuyang sabi ni Trina na agad nag-order ng alak. Masama itong tiningnan ni Wesley. Huwag ko lang malalaman na ikaw ang may kagagawa nito dahil hindi ako nagbibiro sa sinabing papatayin kita. Galit na nagbabanta ang boses ni Wesley. Naiinis na tinignan ito ng babae. Bakit ko naman sasayangin ang oras ko sa walang kwenta mong asawa, Wesley? Huwag mo na nga siyang isipin pa. Mag-enjoy na lang tayo, okay? Nakatawang sabi nito na nakipag-cheers sa lalaki pagdating ng order nitong wine. Sa bagay naisip ni Wesley na kalimutan na lang si Rosel. Daan na rin ito upang maging malaya sila ni Trina. Ito naman talagang nais niya. Ang magawa ang kanyang gusto na walang hadlang sa pagmamahala nila ni Trina. Sa gabing yun, nagsimulang magdiwang ang dalawa. Pagkatapos ay humantong na naman sa apartment ni Trina ang dalawa. At doon, nagsalo ng makasalanang sandali. Habang si Rosel, tahimik na pinagmamasdan ang mga bituin na kumikislap sa kalangitan habang hindi maiwasang maluha. Iniisip ni Rosel ang kanyang asawa at mga magulang. Paano pala kung tuluyan siyang napatay? Paano kung masamang tao si Kendricks na hindi sila magkikita pang muli? At ngayong alam ng kanyang magulang na wala siya, paano natatanggapin ng mga yun? Kapag dumating ang araw na malaman niya ang katotohanan tungkol kay Trina at Wesley, sana maging handa siya. Napaigtad siya sa gulat nang marinig ang tikhim ni Kendricks mula sa kanyang likuran. Nilingon niya ang lalaki. Mukhang kanina pa ito doon na hindi niya lang agad napansin sa lalim ng kanyang iniisip. Pilit siyang umiti at itinago ang luha. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya iiyak pero hindi niya mapigilan. Nasaan nga pala ang pamilya mo? Tanong niya sa lalaki na ang tinutukoy niya ay ang larawang nakita sa kabilang kwarto. Humakbang ito palapit sa kanya hanggang sa halos di pa na lang ang kanilang pagitan. May nakita akong larawan sa kabilang kwarto. Mag-ina mo ba sila? Wala na sila pareho. Baliwala nitong tugon. Napaawang naman ang labi niya sa gulat. Pasensya na, hindi ko alam, dapat pala. Okay lang, matagal ko nang tanggap na wala sila. Ang di ko matanggap, yung hindi nila nakuha ang hustisya para sa mag-ina ko. Alam mo ba kung bakit ko pinasok ang trabahong to? Dahil galit ako sa mundo. Tugon nito na nilagpasan siya at lumapit sa riling ng teres at tumingala sa kalangitan. Sa bigat ng boses ni Kendricks, tila ba naging malagim ang pagkawala ng mag-ina nito. Kaya ayaw niya na iyong ungkatin pa, kaya sinikap niyang ibahin ng topic. Ngunit ang lalaki mismo ang naglahad sa kanya ng tunay na pangyayari. Ayon kay Kendricks, nakasakay ang mag-ina nito sa isang bus nang may umakyat na hold-upper. Pilit nitong inaagaw ang wallet ng asawa ni Kendricks, ngunit ayaw namang ibigay ng babae, kaya binaril ito ng hold-upper. Nang makita iyon ng 3 gulang na anak, kinagat ng bata sa braso ang lalaki, kaya nadamay ito sa pagbaril ng lalaking kriminal. Matapos yun, tumakas ang hold-upper. Isinugod pa nga sa hospital ang mag-ina, subalit hindi na umabot ng buhay.
Sa nangyaring yun, kinamuhian si Kendricks ng mga magulang ng babae at sinisi sa nangyari. Araw-araw, hinahanap ni Kendricks ang lalaking pumatay sa mag-ina niya. Ngunit 6 na taon na ang nakalipas, walang nangyari sa paghahanap ni Kendricks. Basta na lang lumabas sa balitang napatay ang lalaking yun sa isang operasyon ng mga pulis na lumaban kaya nabaril. Hindi sigurado si Kendricks kung ito nga ang lalaking yun dahil hanggang ngayon patuloy pa ring naghahanap ng hustisya ang lalaki. Kaya pumasok ito sa ganitong trabaho. Para kay Rosel, nauunawaan niya si Kendricks. Mahirap mawalan ng asawa at anak. Buong akala nga niya, buhay pa ang mag-ina nito. Kaya marahil hindi siya magawang patayin dahil sa bata na nasa kanyang sinapupunan. Hindi naman talaga ito likas na masama, kundi na naig pa rin ng kabutihan nito sa puso. Good morning. Bati sa kanya ni Kendricks kinaumagahan pagkagising. Nasa kusina ang lalaki at nakita niyang nagluluto ng almusal. Good morning. Agad siyang naghilamos at nagtoothbrush. May usapan sila ngayon ni Kendricks na pupunta ng salon para gawin ang kanyang disguise kung ano nga ba ang nararapat. Kaya maaga silang nag-almusal at pagkatapos ay umalis na. Ang dating mahabang buhok, pinaiksian niya at ipinakulot ng bahagya. Inaral niya rin ang nakakasanayang mahinhin na kilos. Bukod doon, pilit binago ang kanyang boses. Nag-aral ng ibang lingwahe dahil magkukunwari siyang taga-probinsya ng Bicol. Isa iyon sa kailangan niyang baguhin para hindi halata. Ginawa niyang mas makapalang kilay at nagpalagay siya ng nunal sa kabilang bahagi ng kanyang pisngi. At syempre, hinanda din niya ang sarili para sa paghaharap nila ni Wesley na hindi niya maipapahalata ang kanyang kilos. Baka makalimot siyang hindi na siya si Rosel, kundi siya na si Tisay. Maputi kasi siya kaya bagay daw sa kanya ang pangalang yon, sabi ni Kendricks. Nang tingnan niya ang sarili sa harapan ng salamin, hindi niya na iyon nakilala. Malayo sa dating siya. Siguro hindi na mahahalata iyon ni Wesley. 1 linggo pa ang lumipas nang masanay sa bagong itsura at kilos, tsaka sila lumuwas ni Kendricks patungong Maynila. Paluwas na sana sina Kendricks at Rosel pa Maynila nang makaramdam ng pananakit ng babae sa balakang. May problema ba? Tanong sa kanya ng kasama. Napatigil kasi si Rosel sa paglalakad saglit at napahawak sa sumakit na parte. Ilang araw niya na ring nararamdaman yun pero hindi niya lang nabibigyan ng pansin dahil mas abala siyang isipin na makabalik sa Maynila. Parang kinalimutan na niyang ang buntis siya. Hindi nagtagal, pati tiyan niya ay sumakit na rin kaya napahawak na siya kay Kendricks. Dama niya ring may mainit na likidong umaagos mula sa kanya. Dinudugo ka, Rosel. Nag-aalalang sabi sa kanya ni Kendricks. Kendricks, ang anak ko! Natataranta niyang sigaw at hindi alam ang gagawin. At dahil malayo pa sila sa paradahan, agad siyang binuhat ni Kendricks para marating kaagad ang sakay ng tricycle upang madala sa pinakamalapit na health center ang babae. Labis ang kanyang pag-aalala sa takot na baka siya'y makunan. Naalala niyang baka natagtag siya sa labis na pagtakbo noong itinaka siya ni Kendricks or baka dahil sa dami ng kanyang iniisip. Pinainom siya ng pangpakapit ng doktor matapos ang ilang test sa kanya at pinayuhang mag-bed rest. Mahina ang puso ng bata kaya may tendency siyang makunan kung hindi niya susundin ang payo nito. Dahil dito, hindi sila natuloy ni Kendricks sa kanilang plano or ayaw ng kanyang anak kaya sa ganitong paraan siya pinagbawalan. Sa ngayon, ipapriority na muna niya ang pagbubuntis niya. Pwede mo nang gawin after mong mga anak. Delikado kung tutuloy ka ngayon. Wika ni Kendricks. Pwede na tayong bumalik sa Maynila, Kendricks. Mas nalulungkot ako dito na palaging nakakulong. Kinuha nito ang cellphone sa bulsa at siya naman ay nagsimulang kumain. Meron itong tinawagan. Dinig niyang nagpapahanap si Kendricks ng apartment kaya pinigilan niya si Kendricks. Gusto niyang ipaalam sa kanyang mga magulang na buhay siya at nais na doon umuwi. Hindi safe kung magpapakita ka sa mga magulang mo. Maaaring patibyanan mo malaman na buhay ka. Pwedeng tiisin mo na muna ang pangungulila mo sa kanila, Rosel. Buhay mo ang nakataya dito. Kapag nalaman ni Trina na humihinga ka pa, lalo at buntis ka, baka lahat gagawin nun para mawala ka. Pati ako babalikan niya. Lahat tayo magiging delikado. Nakadama siya ng matinding kalungkutan na hindi makapagsalita. Matapos kumain, pinagpahinga siya nito at umalis naman si Kendricks. Aasikasuhin ang lilipatan nilang apartment sa Maynila.
Labag man sa kanyang kalooban, wala siyang magagawa sa ngayon kundi ang sundin si Kendricks. Mabuti nga't nasa tabi niya ito palagi upang damayan siya sa kanyang problema. Pasado 3:00 ng hapon, sabay dumating sa bahay sina Trina at Wesley. Hindi na nakontento ang dalawa sa apartment ni Trina at pati sa bahay, ginagawa na rin ng dalawa ang kababuyan ng mga ito sa loob mismo ng kwarto ng mag-asawa. Hindi na nakatiis si Adelpha na nagsumbong sa mga magulang ni Wesley. Ilang araw na ring naging malaya ang dalawa sa panluloko kay Rosel at ang kinaiinis ni Adelpha ay umaaktong amo si Trina sa loob ng bahay. Daig pa nito ang amo. Nang malaman ito ng mga magulang ni Wesley, ipinatawag agad ang lalaki. Ano tong nababalitaan ko, Wesley, na nagdadala ka ng babae sa loob mismo ng pamamahay ninyo ni Rosel? Sigaw ni Mr. De La Quina. Hindi malaman ni Wesley kung paano nalaman ng kanyang magulang. Wesley, ilang buwan pa lang ang nakalilipas simula nang mawala si Rosel. Bigyan mo naman ng respeto ang asawa mo na hindi pa nagpapalit ng taon. Segunda naman ang ina ni Wesley na si Lucinda. Mom, Dad, tingin niyo hindi ako nasasaktan sa pagkawala ni Rosel? Halos mabaliw ako. Hindi ako makatulog. Labis ako nagdamdam sa pagkawala niya. At nagpapasalamat na nandyan si Trina sa tabi ko para lang magpakatatag ako. Huwag niyo naman sanang bigyan ng mali siyang minsan ko siyang sinama sa bahay. Anong gusto niyong mangyari ngayon? Mawala na rin ako sa matinding pangungulila kay Rosel? Madaramang wika ni Wesley na may kasama pang luha. Anak, nandito kami ng iyong ama. Huwag mong kalilimutan yan. Ayaw naming makipagrelasyon ka ng kahit kanino. What if bumalik si Rosel? What if buhay pala siya? Sino ang babalikan niya kung may iba ka na? Sabi muli ng ginang. Ma'am, hindi na siya mabubuhay. Ilang araw na, ni Anino wala. Yung mga pulis sinukuan ng hanapin ang katawan niya. Kayo na lang ang umaasang babalik si Rosel. Giit ni Wesley. Ang pagtuunan mo ng pansin ngayon, yung taong kumuha sa asawa mo. Hindi kung sinong babaeng inuuna mo, Wesley. Asar na sabi ni Wilfred sa kanyang anak. Dahil tumigil na rin na walang makuhang ebidensya ang mga pulis at isinantabi ang kaso. Kahit pa nagbayad ang mag-asawang Dilikenya sa mga ito. Ano ba sa tingin ninyo ang ginagawa ko, Dad? Halos halughugin ko na ang buong Maynila. Wilfred, ang mabuti nating gawin, magbayad tayo ng tao na maghahanap sa kidnappers. Tsak na hindi lang iisa ang kumilos nito. Alam kong may malalim na rason kung bakit pinakidnap si Rosel at pinapatay. Kung hindi mahanap ng mga pulis, bakit hindi ibang tao ang bayaran natin? Baling naman ang ginang sa asawa. Sa totoo lang, napipika na si Wesley sa mga ito. Wala nang bukang bibig kundi si Rosel. Tama ka, Lucinda. Kung hindi kikilos ang pulis, iba ang pakikilusin natin. Hindi tayo pwedeng tumunganga na lang at maghintay. Pagkuway sabi ni Wilfred na may tinawagan sa kanyang cellphone. Magpapahanap ito sa kaibigan ng taong pwedeng pagkatiwalaan at may skills sa paghahanap ng nawawalang tao. Ano? React ni Trina nang sabihin ni Wesley ang tungkol dito. Nasa opisina sila sa umagang yun. May nagsabi kina ma'am na dinadala kita sa bahay kaya pinatawag ako. Mainit ang ulo ni Wesley nang sabihin niya iyon kay Trina. Nag-isip naman si Trina. Walang ibang pwedeng magsumbong kundi si Adelpha, ang katulong. Kalaunan may tinawagan si Trina. Nagulat pa si Bonnie nang mag-ring ang kanyang cellphone. Hello Ma'am Trina, may ipatatrabaho ka ba sa akin? Masayang tanong ni Bonnie. May ipaliligpit ako sa iyong babae. Babae na naman? Oo, 200,000. Gusto kong malinis ang trabaho, okay? Ipapadala ko sa iyo ang details ng kung sinong ililigpit mo. Walang problema. Matapos ibaba ni Trina ang linya, agad itong nagpadala ng address kung nasaan ang ipaliligpit nito. Maging larawan nagpadala rin ng babae. Tinawagan naman ni Bonnie ang kanyang partner na si Kendricks para planuhin nila ang gagawin sa babae. Habang si Trina naman, parang nawala na ng tinik sa kanyang alangala. Lahat ng hadlang sa kanila ni Wesley, ipapapatay niya. Kahit pa ang mga magulang ni Wesley, kung magiging hadlang din ito sa kanilang pagmamahalan. Sa araw na iyon, ang balik ni na Kendricks at Rosel sa Maynila. May bahay na silang titirhan pagdating na inirekomenda ng kaibigan nitong si Aljon. Pagdating, agad ipinakilala ni Kendricks bilang asawa si Rosel, gamit ang pangalan nitong Tisay.
Bagay na ikinatuwa rin ni Aljon dahil sa wakas nga daw, nag-asawa na siyang muli. Si Rosel ay tahimik lang pero hinayaan na lamang si Kendricks. Nagustuhan mo ba? Sana maging komportable kayo ni Mrs. Drix. Pasensya ka na, medyo maliit tong bahay. Yan lang kasi ang bakante dito. Biniyaran ko na nga pala agad ng 2 buwan, baka maunahan pa kayo eh. Ani Aljon na panay ang tingin sa magandang kasama ni Kendricks. Salamat Aljon. Pansamantala lang naman kaming titira dito hanggang sa makapanganak lang si Mrs. Tugon ni Kendricks sa kaibigan bago dinukot ang wallet sa kanyang bulsa at nagbigay ng pera kay Aljon. Heto ang susi. Nilinis ko na rin yan sa loob kaso nga lang wala pang gamit. Kung kailangan nyo ng tulong huwag kayong mahiyang kumatok sa bahay ha. Nang matapos abutin ng susi, iginiyan na ni Kendricks si Rosel sa loob ng bahay. Kahit naman hindi kalakihan ng lugar, maaliwalas naman ang loob. Sa kwarto tumuloy si Rosel, bit-bit ang isang bag na naglalaman ng kaunti nilang gamit. Hindi pa kasi siya nakakabili ng mga damit. Ang isusuot niya ay damit ni Kendricks. Maya-maya, nagpaalam si Kendricks na mamimili ng kailangan nilang gamit sa loob ng bahay. Ikaw na muna ang gumawa, Bonnie. Pass muna ako. Sabi ni Kendricks sa kabilang linya nang tawagan siya ni Bonnie para sa panibagong project. Parang mas naging priority niya si Rosel ngayon or gusto niya ring magbago at iwan ng trabaho. Boss Drix, tatanggihan ba natin si Ma'am Trina? 200,000 piso to, saglit lang pera na. Ani Bonnie at tumawa sa kabilang linya. Na-curious siya bigla nang marinig ang pangalang Trina. Trina Aredo? Tanong niyang hindi makapaniwala. Sino pa ba? Wala nang iba kundi siya lang. Nga pala na-send ko na sa'yo yung sunod nating project. Sa halip na tumuloy sa pag-alis, binalikan niya si Rosel upang itanong kung may kinalaman ba ito sa babaeng nais ipapatay ni Trina. Pati ba naman si Adelpha ipapapatay niya? Gulat na sabi ni Rosel. Sino siya? Kalmadong tanong ni Kendricks. Katulong si Adelpha. Anong kasalanan ni Adelpha sa kanya? Kendricks, iligtas mo siya please. Dalhin mo siya dito please. Mabait siya at walang kasalanan kay Trina. Tumango-tango naman si Kendricks. Hindi ito nangako, kundi sisikaping mailigtas ang babae. Maya-maya, umalis si Kendricks at nakipagkita kay Bonnie. Sinabing siya nagagawa mag-isa. Pero hindi pumayag ang lalaki kaya wala nang nagawa pa si Kendricks. Kinabukasan, araw ng pagkidnap ng 2 kay Adelpha. Papunta ito sa palengke sakay ng tricycle nang bigla na lang may humintong motor sa dinadaanan ng dalaga at tinutukan ng baril ang driver ng tricycle at hinampas pa ng isa para makatulog. Tsaka pinatulog din si Adelpha ng 2 at tinangay kung saan upang doon patayin. Nang magising si Adelpha sa madilim na kwarto ay agad siyang bumangon. Nakita pa niya ang isang lalaking nasa kwarto at inaantay na magising siya. Nang magtama ang mga tingin nila ay masama itong tiningnan ng dalaga. Ikaw bang nag-kidnap kay Ma'am Rosel? Utos ba ni Trina ito para masolo niya si Sir Wesley? Diretsong tanong ni Adelpha sa lalaking naroon. Napataas ang kilay ni Bonnie. Mukhang maraming alam ang babae. Nakahanda kong mangyari sa akin to dahil si Ma'am Rosel lang ang gusto ko para kay Sir. At ikaw, magkanong ibinayad niya sa'yo? Hindi mo ba alam na tuso ang babaeng yun? Narinig kong may kausap siyang iba na kapag napatay mo ko, ipapapatay ka din dahil ikaw ang nakakaalam ng sikreto niya. Kilala ko si Ma'am Trina. Masama siyang tao. Kaya patayin mo man ako, isusunod ka din niya. At kilala ko ang taong inutusan niya para iligpit ka. Sabi ni Adelpha sa lalaking kaharap. Nagsalubong ang kilay nito pero tumawa. Tingin mo paniniwalaan kita? Naiinis na sabi ni Bonnie sa babae. Hindi kita pinipilit maniwala. Tandaan mo lang ang sinabi ko. Ako ang nakakaalam sa kaligtasan mo. Pananakot ni Adelpha kaya napaisip si Bonnie. Pero ang totoo, gawa-gawa niya lang ang kwentong yun. At dahil na nahimik ang lalaki, tila naniwala ito sa kanya. Walang imik na lumabas ng kwarto. Sinabi din ni Bonnie kay Kendricks ang nalaman mula kay Adelpha, kaya ginatungan ito ng lalaki. Kung ganoon, pakawalan mo na ang babae. Walang anumang sabi ni Kendricks. Pero boss, mas delikado tayo. Isa pa, hindi ko pa nakukuha ang pera. Kakamot-kamot ng ulo si Bonnie. Dumukot ng lilibuhin si Kendricks at ibinigay kay Bonnie. Para sa'yo, pakawalan mo ang babae at magtago ka. Kung pwede, magbago ka na rin.
Mas masarap mabuhay ng may marangal na trabaho. Malay mo si Adelpha na pala ang para sa'yo. Biro pa ni Kendricks kay Bonnie. Hindi ito nagsalita at tila napaisip. Aalis na ako, ikaw nang bahala sa babae. Tsaka lumabas si Kendricks at iniwan si Bonnie. Sa mga sandaling yon, nagbabalak ng tumakas si Adelpha. Sinamantala niya kanina habang nag-uusap ang dalawang kriminal. Nakuhanan pa niya ng larawan ng mga ito. Kung papalarin siyang makatakas ngayon, siya ang magsusuplong sa mga pulis. Ngunit may mga kamay na dumakma sa kanya. Sa tingin mo, saan ka pupunta? Hawak siya ng lalaking kriminal. Bitiwan mo ko, iligtas mo ang sarili mo. Sabi niya rito. Sumama ka sa akin, kailangan kita para sa kaligtasan ko. Pagkasabi noon, hinila na siya ng lalaki palayo sa hindi alam kung saan siya dadalhin. Pero at least, alam niyang natakot ito sa kanyang sinabi. Mukhang ligtas na rin siya. Nakakatawa lang isipin ang kriminal, takot din palang mamatay. Habang pabalik si Kendrick sa tinutuluyang apartment nila ni Rosel, tumawag ang kanyang ama. Ulila na siya sa ina at mabibilang ang araw na umuuwi siya sa kanila simula nang mamatay ang kanyang mag-inang si Joanna at Kendall. Napabuntong hininga siya bago kinansila ang tawag. Alam niyang pauuwiin siya ng ama, bagay na ayaw niya. Nitong mga nakaraang linggo, lumipas na buwan ay kung saan-saan siya nagpapalipas ng gabi. Minsan kina Aljon, minsan sa hideout nila ni Bonnie. At madalas, sa rest house nila kung saan dinala si Rosel upang itago, basta walang direksyon ng buhay niya. Matapos kansilahin ang tawag nito, muli na namang tumawag ang kanyang ama. Wala na siyang choice kundi sagutin yun. Kendricks, umuwi ka't may importante tayong pag-uusapan. Bungad nito sa kabilang linya. Dad, wala ako sa Maynila. Huwag kang magsinungaling sa akin, Kendricks. Di ka na ba talaga titigil sa pinaggagawa mong kalokohan? Hindi mo ba alam na unti-unti mong sinisira ang buhay mo dahil dyan? Una pa man, wala ka ng ibang ginawa kundi suwayin ako. Tandaan mong hindi ako permanente sa mundong to. Umuwi ka na't hihintayin kita. Pagkasabi nun, pinatay nito ang linya. Okay, sabi na lang niya. Kahit alam niyang pagagalitan lang siya nito. Hindi naman lingid sa ama niya ang pinasok na trabaho. Pero kailanman, hindi nito maunawaan ang nararamdaman niya. Walang katumbas na halaga ang sakit sa pagkawala ng kanyang mag-ina. Sir, bati sa kanya ng gwardya pagpasok niya sa loob ng malawak na gate. Tinanguan niya ito at tumuloy na sa loob. Dad, nilapitan niya ang ama malapit sa pool. Malayo ang tanaw nito at lagpas sa pader. May nakarating na balita sa akin, Kendricks. Totoo bang nag-asawa kang muli? Humarap ito sa kanya at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Si Aljon ba ang nagsabi? May kinalaman ba to sa trabaho mong illegal? Mabigat ang pangalawang tanong nito. May nais ipabatid. Ano ba talaga ang sadya niyo, Dad? Iniba niya ang topic. Medyo inis ang kanyang boses. Ayaw niyang pag-usapan si Rosel. Bumalik ka na sa kumpanya. Alam mong kailangan kita doon. Tigilan mo ng kakahanap ng pumatay kay Joanna. Hindi na mabubuhay pa ang asawa at anak mo sa pinagagagawa mo. Kung nasaan man sila ngayon, alam kong masaya na sila. Akala niya, itinakwil na siya nito sa pagsuway niya sa mga kagustuhan ng ama. Pakiramdam niya, hindi nito nauunawaan ang damdamin niya sa pagkawala ng kanyang mag-ina. Pag-iisipan ko, Dad. Hihintayin kita bukas sa opisina, Kendricks. Isa pa pala. Gusto kong makilala ang bago mong kinalolokohan. Hindi pinansin ni Kendricks ang sinabi nito at tuloy-tuloy na sa labas. Kinalolokohan din ang tawag nito noon kay Joanna. Si Trina naman sa pagkakataong yun ay nagdidiwang. Nalaman niya kasi mula kay Wesley na hindi na umuuwi pa ang maid nito kaya naghahanap na muli ito ng katulong. Tsak niyang sa pagkakataong iyon, patay na si Adelpha. Sinabi pa niya kay Wesley na siya na ang bahalang maghanap. Maraming maid sa kanila kaya kukuha na lamang siya ng isa at ibibigay kay Wesley. Ni walang makakaalam sa kanyang pagpapaligpit kay Adelpha at Rosel. Ngayon wala nang hahadlang pa sa kanila ng lalaki. Kaya naman kahit magdamag silang magkasama ni Wesley sa loob ng bahay, hindi iyon malalaman ng mga magulang ng nobyo. Kaya naman tuloy ang kanilang walang kapantay na ligaya ni Wesley sa ibabaw ng kama. Pero lingid kay Trina, ligtas si Adelpha na itinago lang ni Bonnie. Inuwi ito sa kanilang probinsya at mananatili ito doon hanggang hindi nasisiguradong ligtas silang pareho. Lumipas ang maraming buwan
At ngayon malaki na ang tiyan ni Rosel. Nasa 7 buwan na, habang si Kendricks sinunod ang kagustuhan ng kanyang ama na bumalik sa kumpanya. Subalit umuuwi siya kay Rosel sa tuwing sasapit ang gabi, habang ang babae tumatayong asawa niya. Sa maikling panahon, naging malapit sa kanya ang babae. Bagay na pilit pinipigilan ni Kendricks ang kanyang damdamin dahil alam niya sa sarili na magpahanggang ngayon, mahal pa rin ni Rosel ang asawa sa kabila ng ginawa ng lalaki rito. Minsan napaka-unfair ng pagkakataon. Naisip niyang perfect na asawa si Rosel pero nagawa pa itong lokohin ni Wesley. Alam niya na kasi ngayon ang totoo, pero mas makabubuti kung si Rosel mismo ang makakita sa panluloko ng asawa. Bakit ngayon ka lang? Pinag-overtime ka ba ng dad mo? Tanong ni Rosel kay Kendricks nang salubungin ito sa pinto pagdating niya. Ikinuwento na nito sa kanya ang tungkol sa pagbabalik nito sa trabaho. Kaya pala mukhang mapera ang lalaki dahil mayaman naman pala ito. Galing ako sa puntod ni Joanna at Kendall. Death anniversary nila ngayon. Tugon nito na medyo malamlam ang mga mata. Pero napalis naman agad iyon at pilit ngumiti sa kanya. Halika, kumain na tayo. May binili akong ulam. Sa totoo lang, sobrang nahihiya na siya kay Kendricks pero nilulunok niya lang ang lahat ng kanyang hiya. Kanina dinalaw niya ang kanyang mga magulang pero hindi lamang siya nagpakita kahit nasabik siya sa mga ito. Alam niyang balang araw, mayayakap din niyang muli ang mga magulang. Si Kendricks na ang naghain para sa kanila. Ayaw siya nitong pakilusin kapag nasa bahay ang lalaki. Kahit ang paglilinis, si Kendricks ang gumagawa. Ayaw naman niyang umupo na lang sa isang sulok at panoorin ito sa ginagawa. Kaya naman tumutulong siya sa lalaki. Madalas kapag wala ito, nilalabahan niya ang mga damit ng lalaki. Pinayuhan din kasi siya ng doktor na mas maganda kung magkikilos siya, lalo at malapit na siyang manganak. 2 buwan na lang at iluluwal na niya ang kanyang anak na malayo sa asawa na hindi alam kung buhay pa siya. At heto, kasama siya ng ibang tao na tunay na nagmamalasakit sa kanya. Balang araw, gusto niyang masukli ang lahat ng kabutihang ginawa sa kanya ni Kendricks. Matapos ngang manganak ni Rosel, pinalipas na muna niya ang 5 buwan bago gawin ang kanyang plano. Naiwan ng bata kasama ang yaya nito at suportado siya ni Kendricks na mabigyan ng hustisya ang pagpapapatay sa kanya ni Trina. Si Wesley ang nag-interview sa kanya na wala itong nahalata dahil sa disguise niya. Doon pa lang, nanginginig na ang kanyang kalamnan sa matinding pangungulila sa asawa. Gusto niya itong yakapin pero pinigilan niya ang sarili. Matapos ang ilang katanungan, sinamahan siya ng katulong nitong si Esme sa kanilang magiging silid. Matagal ka na rito? Tanong niya sa babae. Bago lang, 3 linggo na. Yung pinalitan ko maid dati ni Ma'am Trina. Ma'am Trina? Pag-uulit niya na hindi nagustuhan ng narinig. Oo, yung boyfriend ni Sir Wesley. Sagot ni Esme. Nanlamig siya sa narinig. Kung ganoon, totoo ngang may relasyon ng dalawa. Pero kailangan niya iyong siguruhin. Mauna na ako sa sa kusina, bahala ka na dyan ha. Matapos nitong tumalikod, nagbihis agad siya at lumabas ng kwarto. Sa sala, napansin niyang wala na ang kanilang wedding picture ni Wesley. Malaking portrait na ang ipinalit doon. Inayos niya ang bahay. Nawala sa dating pwesto ang mga gamit. Ngayon pa lang, nais niya nang maniwala sa sinabi ni Kendricks na niloloko siya ng asawa at ng sekretarya nito. Kinahapunan, umuwi si Wesley mag-isa at tumuloy sa kwarto. Nakatanga pa siyang sinundan ng tingin ng asawa. Hoy Tisay, ba't ganyan kang makatingin kay sir? Sita sa kanya ni Esme. Nahuli siyang nakatingin kay Wesley. Wala, ang gwapo kasi ni sir. Sagot niya na lang sa malungkot na boses. Saka, buti kung mapansin ka niyan. Pag nakita mo si Ma'am Trina, baka sampalin ka ng kagandahan nun. Nakatawang sabi nito at siya'y tinalikuran. Nagngit-ngit ang kanyang kalooban sa narinig. Pero binaliwala na lamang dahil wala naman siyang nakitang pruweba. Maya-maya, lumabas si Wesley mula sa kwarto at bihis at napakabango. Kinunutan pa siya nito ng noo matapos mapadaan sa harapan niya. Sir, hindi ka po ba dito magdi-dinner? Tila wala itong narinig na nilagpasan lang siya or talagang wala itong pakailam sa kanya. Gusto niyang umiyak sa tabi pero pinaglabanan niya ang sariling damdamin.
Halos magdamag niyang inantay umuwi si Wesley, pero nakatulog na lang siya pero hindi ito dumarating. Kamusta ka dyan? Pangatlong araw niya bilang kusinera ni Wesley nang tawagan siya ni Kendricks. Okay naman. Si Baby Rhea, kamusta? Si Baby Rhea lang ba ang kakamustahin mo? Ako hindi. Biro nito na tumawa. Maya-maya pumasok si Esme, kaya sumimpli siya at nagkunwari. Miss ko na kayo ng anak natin. Tugon niya. Nakita niyang napatingin sa kanya sa gawin niya si Esme. Miss ka na rin namin. Dadalaw kami dyan, okay lang ba? Tanong ni Kendricks na nasiyahan sa narinig mula kay Rosel. Wag na mahal, uuwi na lang ako pag day off ko sa katapusan. Tugon naman niya na sinadyang tawagin itong mahal para iparinig kay Esme. Ginawa niya yun para hindi mahalata ang motibo niya sa pagpasok niya sa bahay na iyon. Nakita niya pa ang pag-rolled eyes ni Esme, pero lingid kay Rosel, natigilan si Kendricks sa narinig. At parang may kung anong mainit na damdaming humaplos sa kanya. Mahal? Usal ni Kendricks na nagtatanong. Napangiwi naman si Rosel na agad pumasok ng banyo para hindi marinig ni Esme ang kanyang sasabihin. Nasa kwarto kasi ang kasamahan ko kaya nagkunwari akong asawa ko ang kausap ko. Pabulong niya nang isara ang pinto ng banyo. Oh, ganun ba? Napatikhim na lang si Kendricks. Akala niya totoo na. Nga pala, may napansin ka na ba? Mag-iingat ka sana, Rosel. Kapag kailangan mo ko, tumawag ka lang, okay? Salamat, Kendricks. Pwede bang mag-video call ka? Gusto kong makita ang anak ko. Pakiusap niya at hindi naman nagdalawang salita pa. Gising ang 5 buwang anak at katabi lang pala ito ni Kendricks. Tinawag niyang pangalan nito at napalinga ang anak nang marinig ang kanyang boses. Gustong-gusto niyang yakapin ang anak sa sobrang pagkamis, pero hindi pwede. Sa muli ay nagpasalamat siya kay Kendricks. Kahit paano, naibsa ng kanyang pangungulila. Ang sabi lang ni Kendricks lahat, nakahanda nitong gawin para sa kanya. Pang-4 na araw, nang makita niya si Trina na kasama ni Wesley sa kanilang bahay, kaya tulala siyang napatingin sa dalawa. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, lalo at nakaabresyete si Trina sa braso ng kanyang asawa. Anong tinatanga-tanga mo dyan? Pwedeng maghanda ka ng merienda namin ni Babe. Utos sa kanya ng babae. Babe? Nangatog ang kanyang mga kalamnan at gustong-gusto niyang habulin at sabunutan ng babae. Pero nagpigil siya. Hindi pa sapat ang ebidensyang yun. Sinunod niya ang babae kahit galit na galit. Nagtimpla siya ng juice at binuhusan ng maraming asin. Gumawa din siya ng sandwich at pinalamanan ng dinurog na sili. Mabuti na lang wala si Esme. Kaya hindi nito nakita ang ginawa niya. Bit-bit ang isang tray ng pagkain na dinala niya sa kwarto. Pagtapat ng pinto, narinig niya ang malalakas na ungol mula sa loob ng kwarto. Nanginginig ang kanyang mga daliri na pinihit ang seradora. Ngunit nakalak. Wesley babe, huwag kang titigil. Mula sa loob, boses ni Trina na lalo lang lumakas at sinundan ng malalakas ding ungol ni Wesley. Sa galit, kinalampag niya ng malakas ang pinto ng kwarto, kaya natigil sa pagpapaligaya ang dalawa. Kalaunan, bumukas ang pinto at galit na mukha ni Wesley ang bumungad sa kanyang harapan na nakatapi lamang. Natulala siya sa emosyong nararamdaman dahil talagang may ginagawang milagro ang mga ito. Ano bang problema mo? Inis na tanong ni Wesley. Agad niyang ibinigay ang tray na may lamang pagkain. Pahablot iyong kinuha ni Wesley at isinarado na ang pinto. Sakit sa dibdib ang kanyang nadama sa mga sandaling yun na tumakbo sa banyo at umiyak ng umiyak. Paano nagawa sa kanya ni Wesley ang bagay na yun? Doon na rin natulog ang babae. Kinaumagahan, galit na galit sa kanya dahil sa maanghang na sandwich at maalat na juice. Pinagsasasampal siya nito at sinabunutan dahil sa namaganitong labi. Lumaban siya dahil sa matinding inis sa babae. Kulang na lang ingudgud niya ito sa semento kung hindi pa siya pinigilan ni Wesley. Galit na galit sa kanya ang lalaki. Si Trina naman ay nanggagalaiti. Ano bang problema ninyo't kaaga-aga nag-aaway kayo? Sir, bigla na lang akong sinabunutan ni Ma'am Trina. Wala naman akong ginagawa sa kanya. Nagulat na lang po ako. Pagpapaawa niya kay Wesley. Sinungaling kang babae ka. Sinadya mong lagyan ng asin ng juice ko at palamanan ng sili ang sandwich. Panggagalaiti ni Trina. Ma'am, hindi ko naman po alam na asin pala yun.
Tatanga-tanga ka kasi. Lalo itong nagalit at balak sana siyang sugurin kundi lang humarang si Wesley at pinagtabuyan na siya patungong kusina. Totoong nanginginig siya sa galit pero kailangan niyang magkontrol. Kailangan niyang makakuha ng ebidensya na magpapatunay na niloloko siya ng dalawa at pagkatapos tsaka niya ipakukulong pareho ang mga ito. Wesley, magbabayad ka sa panloloko niyo sa akin. At ikaw, Trina, magbabayad ka sa pagpatay mo sa akin. Pagdudusahan yung dalawa ang lahat ng ito, tandaan niyo. Bulong niya habang umiiyak sa kusina. Hay nako, kabago-bago mo lang dito pero nagawa mo ng saktan si Ma'am Trina. Punasa kanya ni Esme. Kumakain sila ng almusal noon at ang dalawang manloloko kanina pa umalis. Matagal na bang girlfriend ni Sir Wesley yung Trina? Sabi sa akin noong dating katulong, oo. At baliw na baliw daw yung si Ma'am Trina kay Sir Wesley. Biruin mo ha, ang yaman-yaman tapos pumasok lang ng sekretarya ni Sir. May asawa na pala dati itong si Sir. Kaso missing in action. Napalunok si Rosel. Hindi kaya si Ma'am Trina ang rason kaya nawawala yung asawa ni Sir Wesley? Tanong niya. Sa tingin niya kasi maraming alam si Esme, hindi lang ito nagsasalita. Hindi ako sigurado pero ang narinig ko minsan dyan kay Ma'am Trina, may inutusan itong ipaligpit ang dating katulong. Masyado daw pakailamera. Kaya ikaw sa ginawa mo kanina, siguro mag-iingat ka na lang kinalaban mo si Ma'am Trina. Hindi siya kumibo pero sa isip niya, ito ang dapat mag-ingat sa kanya. Matapos kumain, naglinis sila ng bahay ni Esme. Pagkatapos naiwan siyang mag-isa at si Esme ang namalengke. Dali-dali niyang tinungo ang kwarto nilang dalawa ni Wesley at natuklasan niyang wala doon lahat ng kanyang mga gamit. Ang masakit, itinambak ito sa bodega, pinagsama ng gamit nila ni Adelpha. Sa muli nasaktan na naman siya at lihim na umiyak sa sulok. Unti-unting napuno ng galit ang puso niya. Kinuha niya lahat ng importanteng mga papeles niya na itinapon sa bodega ni Wesley. Maging ang marriage certificate nila ay itinapon. Napakasakit para sa kanya na basta na lamang binasura ni Wesley ang kanilang kasal. Hindi na siya nito nirespeto. Napakasamang asawa ng lalaki. Bakit pa siya nagpakasal sa katulad nitong walang kwenta? Inilagay niya sa isang plastic ang mga dokumentong yun at isiniksik sa kanyang bag na dala-dala nang umuwi siya rito. Pagdating ni Esme, nagulat pa ito dahil namamagaraw ang kanyang mga mata. Siguro dahil sa pag-iyak niya. Naglinis ako sa kwarto ni Sir Wesley at napuwing ako. Grabe ang alikabok. Napakadumi. Hindi mo ba nililinis doon? Pagdadahilan niya. Naku, bawal nga tayong pumasok doon. Hindi ba sinasabi sa iyo ni Sir? Hindi, bakit naman bawal? Aba malay ko, magtatanong ka muna kasi bago ka kumilos. Hay naku, maaga kang masisisante ni Sir niyan. Hindi na lamang siya kumibo pa. Halos madaling araw nang dumating ang magkasintahan. Nagulat pa si Wesley pagkakita sa kanya na nakatayo sa bukana ng hagdan para itong namamalikmata. Pero nang mapatitig sa kanya, napilig nito ang ulo. Siguro nga nag-iba ang itsura niya dahil may binago. Pero Rosel pa rin ang kanyang figura. Si Trina naman, siya'y inirapan. Naikuyom niya ang mga kamao. Dasal niya lang na sana hindi mapansin ng dalawa ang itinago niyang kamera sa sulok ng kwarto upang makuhanan ng video ang pagtataksil ng dalawa sa kanya. Iipunin niya ang ebidensya, tsaka niya sabay na ibabagsak ang dalawa. Kinabukasan, masaya pang dumulog sa harapan ng mesa ang dalawa. Ni walang pakailam na nagtutukaan. Hindi ba ito nakontento sa loob ng kwarto? Hiningal siya sa matinding galit na manganing-aning sa bunutan ng babae. Mas makati pa ito sa dahon ng gabi. Habang pinapanood ni Rosel ang video, kuha mula sa kwarto nila ni Wesley, mas lalong nanginig ang kanyang mga laman dahil kitang-kita niya kung paano pinaligaya ng mga ito ang isa't isa. Umiiyak na naman si Rosel sa gitna ng matinding galit. Ngunit katulad ng dati, kinakalma niya rin ang kanyang sarili. Nangako din siya na ito na ang huling pagkakataong iiyakan niya ang katulad ni Wesley na mangluloko. Inipon niya ang mga video na nasagap mula sa kanilang kwarto at ipinasa kay Kendricks para may kopya. Sa loob ng maraming araw, wala siyang ginawa kundi magmanman sa dalawa at kumuha ng ebidensya. Weekend noon nang marinig ni Rosel ang pinag-uusapan ni Trina at Wesley. Ang plano ng mga ito,
Isasabay sa kaarawan ni Wesley ang announcement ng kanilang relasyong dalawa sa harap ng maraming tao, maging sa mga magulang ni Wesley. Bago mangyari ang kaarawan ng lalaki, naghanda na rin si Rosel sa kanyang plano. Kinontak na rin ni Kendrick si Bonnie, na ngayon nasa probinsya kasama ni Adelpa, na buhay at nagmamahala na yata ang dalawa. Nagpaalam naman muna siya na uuwi pagdating ng katapusan upang planuhin nila ni Kendricks ang kanilang gagawin. Mabuti at pinayagan naman siya ni Wesley na magpahanggang ngayon, wala pa ring nahahalata sa kanya. Pagdating sa bahay, miss na miss niyang niyakap ang kanyang 6 na buwang anak. Halos 1 buwan niya itong hindi nakita. Saktong wala pa si Kendricks at nasa office ito, sabi ni Yaya, kaya nagbanding na muna sila ni Baby. I'm home. Maya-maya ay dumating na rin si Kendricks. Ang lawak ng ngiti nito sa kanya. Tumuloy silang dalawa sa kwarto kasama ang kanyang anak upang pag-usapan ang kanilang plano. Paluwas na sina Adelpha at Bonnie ngayon. Sinabi ko nang dito sila tumuloy para makausap natin pareho. Rosel, handa ka na ba talaga? Nag-aalala siya nitong tiningnan. Nakadama siya ng galit para sa dalawa nang maalala ang kataksilan ni Trina at Wesley. Gusto ko silang pagbayarin sa ginawa nilang panluloko sa akin. Ano mang plano mo, nandito lang ako para sa'yo. Masuyong saad ni Kendricks na ginanap ang kanyang palad. Marahan siyang yumakap sa lalaki at nagpasalamat. Napakabuti nito sa kanya. Naramdaman naman niyang hinagod nito ang likod niya. Habang si Baby Rhea, nakamasid sa kanilang dalawa na animo, nakakaunawa na nakangiti lang. Hindi nagtagal, may kumatok kaya naghiwalay silang dalawa ni Kendricks. Nailang tuloy siya nang mapangiti si Kendricks sa eyes nilang dalawa. Patay mali siya siyang tinungo ang pinto at binuksan. Ma'am sir, may bisita po kayo, sabi ni Yaya. Buhat ang bata na lumapit sa kanya si Kendricks. Inaasahan na nila sina Bonnie at Adelpha na kapwa nagulat pagkakita sa kanya. Dahil tinanggal niya ang disguise sa kanyang muka, ang nunal sa pisngi niya at makapal na kilay na idinikit niya lamang. Ma'am Rosel, buhay ka? Bulalas ni Adelpha at tulalang nakatitig sa kanya bago napahagulgol bigla pagkakita sa kanya. Nagmamadali siya nitong niyakap. Oo Adelpha, hindi ako pinatay ni Kendricks. Iniligtas niya ako. Pati siya ay umiiyak na rin. Hinaplos-haplos nito ang pisngi niya. Ma'am, akala ko wala ka na. Si Trina at Sir Wesley may relasyon silang dalawa. Si Trina ang nagpapatay sa akin at alam kong siya rin ang nag-utos para patayin ka. Tumangutango siya. Alam ko na ang lahat Adelpha. Magtulungan tayong 4 para maipakulong si Trina para pagbayaran niya ang kanyang mga kasalanan. Oo, tutulong ako ma'am. Mabilis nitong tugon na nagpahid ng luha. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Mayaman si Trina. Pwede tayong baliktarin. Singit ni Bonnie na kanina pa nakamasid sa kanila. Marami akong naipon na ebidensya. Tsaka diba, sapat na kayong dalawa ni Kendricks. Tugon ni Rosel. Nagkatinginan ng dalawa. May hawak akong ebidensya. Pwede na yung video na nagbibigay siya ng suhol sa atin. Wala na siyang kawala doon. Saad naman ni Kendricks. Inipon nila ang mga ebidensya at pinagplanuhan ng gagawin sa birthday party ni na Kendricks sa Trina. Handa na silang 4 na magsanib puwersa. Magandang gabi sa inyong lahat nang dumalo sa aking kaarawan. Bati ni Wesley sa kanyang mga panauhin sa gabing yon. Halos puno ang kanilang bakuran ng mga panauhin. Kita iyon sa malaking screen na nasa harapan. Nakahilera ang maraming silya na puno ng panauhin. Kasama na doon ang kanyang mga magulang na alam niyang masusurpresa sa kanyang ibabalita. Ito ang gabing pinaghandaan nila ni Trina upang maging official niya na iyong kasintahan sa harap ng kanyang mga magulang. Taon na rin ang lumipas na wala si Rosel, kaya oras na para sila ay lumigaya. Matapos ang kanyang speech, pasasalamat sa mga dumalo, nagsimula ang party, kainan, inuman at sayawan. Saglit na wala si Wesley upang sunduin sa loob ng bahay si Trina na nag-aantay sa kanya. Sa pagkakataong yun, kumikilos na rin sina Bonnie at Kendricks na nakapasok na sa loob ng bahay na hindi nahahalata ng mga bisita. Pumwesto kaagad si Kendricks at si Bonnie sa sound system upang isalang ang malaswang video ni na Wesley at Trina, maging ang pagpapapatay nito sa kanya. Habang si Rosel, tumawag na ng mga pulis upang ipadampot ang 2 manloloko. Pagbalik ni Wesley sa labas,
Kasabay na nito si Trina na kay lawak ng mga ngiti. Siya naman unti-unting tinatanggal ang kanyang disguise bilang Tisay. Inayos niya ang kanyang buhok, maging ang muka na dating simple at inosente. Nang magsimulang magpakilala ang dalawa bilang magkasintahan, tsaka niya sineryasan si Bonnie para i-play sa malaking screen ng video. Na-curious ang lahat sa napanood. Unang bumulaga sa mga bisita ang video kung saan nag-aabot ng pera si Trina, pambayad sa pagpapaligpit nito sa kanya. Nakakubli na rin noon si Adelpha at sabay silang magpapakita mamaya. Sino ang may kagagawa ng video na to? Itigil niyo yan! Hysterical si Trina at takot na takot habang si Wesley hindi makapaniwala. Ikaw ang nagpapatay kay Rosel? Tumayo ang ama ni Wesley na galit na galit. Hindi totoo yan! Sino may gawa niyan? Edit lang lahat yan! Sigaw muli ni Trina. Sunod na isinalang sa video ang magkasama sina Trina at Wesley sa loob ng kwarto na gumagawa ng kababalaghan. Dahil dito, nagbulungan ng mga bisita habang si Trina sigaw ng sigaw. Dito na nagpakita sina Rosel at Adelpha kina Trina at Wesley. Kaya nanlalaki ang mga mata ng dalawa na parang nakakita ng multo. Hindi kayo dapat nandito. Pinapatay ko na kayo. Umalis kayo sa harapan ko. Galit na galit si Trina habang nanlilisik ang mga mata. Hindi ka nagtagumpay sa ginawa mo sa amin ni Adelpha, Trina. Kaya mananagot ka sa batas. Pagdudusahan mo lahat ng ginawa mong kasamaan sa amin. Galit ding sabi ni Rosel. Sa pagkakataong yun, dumating ang mga pulis. Tulala pa rin ang magulang ni Wesley na hindi makapaniwala sa mga nasaksihan. Or kahit si Wesley, hindi na nakakibo pa. Ang mga bisita isa-isang nag-alisan. Nanlaki pang lalo ang mga mata ni Trina pagkakita sa mga pulis. Lumapit na rin sa kanila si Kendricks at Bonnie. Hindi pwedeng mangyari to. Hindi ako pwedeng makulong. Sigaw ni Trina. Sir, hulihin nyo na yan. Siya ang nagutos sa amin na patayin si Adelpha at Rosel. Wika ni Kendricks sa mga pulis. Binalingan naman si Trina ng isang pulis. Kilala kita, Trina Aredo. Sumama ka sa amin ng matiwasay. Sabi pa nito. Lumapit naman ang mga magulang ni Wesley. Sandali lang. Gusto kong malaman kung totoo bang pinapatay ng babaeng to si Rosel. Tanong ni Mr. De La Kenya. Yes, Dad. Siya ang nag-utos para kidnapin ako at ipapatay kay Kendricks. Pero sa halip itinago niya ako. Gusto ni Trinang maging malaya silang dalawa ni Wesley sa mga kababuyan nila. Galit na sabi ni Rosel. Totoo po yan, sir. Pati ako ay pinapapatay niya dahil alam ko ang tagong relasyon nilang dalawa. Kahit noon pang bago palang ikinasal si Ma'am Rosel at Sir Wesley. Segunda naman ni Adelpha ni hindi nakapagsalita si Wesley dahil tama namang nakipagrelasyon siya ng lihim kay Trina. Galit na lumapit si Mr. De La Kenya sa kanyang anak at malakas na sinuntok. Wala kang kwentang asawa. Ipinagmalaki pa naman kita, Wesley. Hayop ka. Pigil si Mr. De La Kenya ng mga pulis sa sandaling yun at ang ginang naman iyak lang ng iyak. Wesley, paano mo nagawa to kay Rosel? Hiyaw ng ginang habang si Trina unti-unting tumatakas. Kung sa tingin nyo magpapakulong ako, nagkakamali kayo. Bulong pa nito. Mabilis na sumakay sa kotse ni Wesley at pinaharurot. Naalarma naman ang dalawang pulis at hinabol ang babae. Lahat sila ay nagulat sa ginawang pagtakas ng babae. Sagad na talaga ang kasamaan nito. Halos wala na sa sarili si Trina na tinodo ang pagpapatakbo ng sasakyan para lamang hindi mahabol ng mga pulis. Hindi siya magpapahuli ng buhay. Magpapakalayo siya at babalikan niya si Rosel upang tuluyang iligpit. Ngunit mabilis ang humahabol sa kanya na dalawang patrol. Sa bilis ng pagpapatakbo ni Trina, nawala ng kontrol ang sasakyan at nahulog sa tulay. Patay ang babae nang tignan ito ng mga pulis. Sa puntong yun, napagbayaran na ni Trina ang kanyang mga kasalanan. Sa ngayon ay nakakulong na si Wesley sa salang concubinage na isinampa ni Rosel laban sa lalaki. Wala itong kawala sa dami ng kanyang video na nagpapatunay na nagtaksil ito sa kanya. Nang lumuhod sa kanya si Wesley upang patawarin at bigyan ng pangalawang pagkakataon at hayaang itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Subalit hindi kaya ni Rosel na sikmurain ang ganitong klaseng lalaki. Wala na siyang tiwala pa kay Wesley dahil matagal na nito iyong sinira. Isa pa'y masaya na siya ngayon kasama si Baby Rhea. Hindi niya naman ipinagkait na makita nito ang kanilang anak, maging sa kanyang biyanan.
Wala siyang narinig mula dito nang ipakulong niya si Wesley dahil kasalanan ito ng lalaki. Sana sa loob ng 6 na taon nitong pagkakakulong, tuluyang magbago si Wesley. Maayos siyang nakipaghiwalay kay Wesley at pinirmahan naman ito ang separation agreement na kanyang ipinagawa sa abogado. Makalabas man ito sa kulungan, tanging anak na lang ni Wesley ang pwede nitong balikan. Maraming mga bagay o pagkakamali na huli na nating natutuklasan. Yung lubog na tayo at hirap ng umahon na hinayaang mangyari dahil sa ating kasakiman. Kung sumuko sana si Trina, may pagkakataon pa itong magbago at muling makasama ang pamilya. Ngunit mas pinili nitong maging masama hanggang sa huli. Anak, may bisita ka. Napaangat ng tingin si Rosel sa boses ng kanyang ina. Dito siya nakatira kasama ang mga magulang at anak pero nagtatrabaho siya sa opisina. Pero dahil weekend ay napirmi siya sa bahay at nakatuwaan niyang magluto para sa anak at magulang. Ako na munang bahala dyan, puntahan mo na. Utos pa ng inay na sinunod naman niya. Adelpha? Bulalas niya nang marating ang sala. 3 taon na rin ang nakalilipas simula nang maging okay ang lahat. Tahimik na ang pamumuhay niya at masaya. Ngumiti ito at excited na yumakap sa kanya. Naging best friend niya na ito ngayon. Madalas ay sa cellphone sila nagkakausap. Ang alam niya ay nasa probinsya ito at nagtayo ng maliit na negosyo. Oo, sa totoo lang kahapon pa kami lumuwas ng asawa ko. Binigyan ni Kendricks ng trabaho si Bonnie kaya friend, magkikita na tayo palagi. Masaya nitong sabi. Salamat naman kung ganoon. Teka, nasan si Aja? Tanong niya sa 2 taong gulang nitong anak. Ngumiti at tinginuso ang garden. Napangiti naman siya nang makitang naglalaro si Rhea at Aja. Kahit ang kanilang mga anak ay magkaibigan na rin. Kamusta ka na? Baling nito sa kanya. Heto, tuluyan ang nakamove on. Kailan naman kayo ikakasal ni Kendricks? Nagkaanak na kami ni Bonnie pero kay ni Kendricks wala pang balita. Wala pa sa plano. Kaya namang mag-antay ni Kendricks sa akin. Ayokong magmadali, ayokong masaktan ulit no. Friend, 3 taon nang nagtiyaga sa'yo si Kendricks. Mahal na mahal ka noong tao. Hindi ko kasi makalimutan yung ginawa sa akin ni Wesley. Hanggang ngayon daladala ko pa rin sa puso ko. Or baka mahal mo pa si Wesley. Naku Rosel, kapag yan si Wesley nakalabas at nabalitaan kong nakipagbalikan ka sa kanya, goodbye, pero never na ako magpapakita sa'yo at ganito magiging reaction ko. Itinirik nito ang mga matang nakangiwi. Ang lakas ng kanyang tawa, kwela kasing kausap si Adelpha. Hindi niya akalain na magiging close sila ng ganito. Ikaw talaga, wala na akong tiwala kay Wesley. Maaaring gawin niya uli yung ginawa niya sa akin noon no. Pero gusto ko munang maghilom yung sugat na tinamo ko. Basta tsaka na yung kasal. Masaya naman akong boyfriend si Kendricks. Ayoko munang mag-asawa. Alam mo, halika na, puntahan na lang natin sa garden yung mga bata. Doon na rin tayo magkwentuhan. Mabuti pa nga, baka lumabas ng gate. Daddy! Palabas pa lang sila ng pinto, saktong dumating si Kendricks. Sabi nito kanina sa cellphone, baka gabi pa daw makadalaw. Pero heto't wala pang tanghali. Hindi talaga nito matiis na hindi sila bisitahin, kaya pati mga magulang niya gustong-gusto si Kendricks. Maging ang kanyang anak na akala nito, si Kendricks ang tunay na ama. Nagtatakbo pa si Rhea na sumalubong sa bagong dating, na agad namang kinarga ni Kendricks. Nag-abot sa kanya ng bulaklak at pasimple siyang hinagkan sa pisngi bago binati si Adelpha. Hindi nagtagal, si Bonnie naman ang dumating para sunduin ang mag-ina nito. Pero dahil luto na ang tanghalian, sabay na silang dumulog sa mesa habang masayang nagkukwentuhan. 4 na taon pa ang lumipas bago nakapagdesisyon si Rosel na magpakasal kay Kendricks kahit na okay sila ng dad nito at tanggap ang kanyang pamilya. Noong time na yon, handa na siyang masaktan ulit dahil sa muli nagmamahal na naman siya matapos makamove on mula kay Wesley. At lalong sinuportahan siya ng mga magulang sa naging plano niyang pagpapakasal muli kay Kendricks na ayon pa sa mga ito ay mas matino kaysa sa dati niyang pinakasalan. Nakikita kasi ng magulang niya ang kabutihan ni Kendricks. I love you, Rosel. Masuyo siyang binuhat ni Kendricks patungo sa kwarto. Dito siya dinala nito after ng kasal nilang dalawa. At dito sa bahay na ito, bubuo sila ng isang masayang pamilya. Puno ng pagmamahal ang nakarehistro sa mga mata ni Kendricks.
nang titigan siya habang maingat na inilalapag sa ibabaw ng kama. Mahal din kita, Kendricks. Gusto kong magpasalamat sa pagtitiyaga mo sa loob ng 4 na taon, maging sa anak ko. Anak natin, Rosel. Take note, mula nang ipagbuntis mo hanggang sa iniluwal, ako ang kasama mo. Pangako mamahalin at aalagaan ko kayong pareho, ngayong mag-asawa na tayo. Higit sa lahat, dadagdagan natin, Rhea. Tsaka ito pili yung umiti bago siya niyakap. Gumanti siya ng yakap at walang ibang masabi kundi pasasalamat. Sa gabing yon, sabay nilang tinawid ang pinakamalayong paraiso na tanging sila lamang ni Kendricks ang nakakaalam. At sa bawat araw na magkasama silang dalawa, pinatunayan ni Kendricks ang sinasabi nitong pagmamahal sa kanya na walang kapantay. Tuwang-tuwa naman sina Bonnie at Adelpha nang sa wakas, ikinasal na ang dalawa. At kahit may iba na siyang asawa ngayon, maayos pa rin ang pakikitungo sa kanya ng mga biyanan. Kinukuha pa rin nito ang apo sa tuwing gustong makita na hinahayaan niyang makasama nila si Rhea. At okay din naman yun para kay Kendricks. Isa sa pinaka nagustuhan niya sa asawa, malawak ang pag-unawa. Anak, balita ko nakalaya na daw si Wesley, kaya nga siguro sinundo si Rhea. Sabi ng kanyang ina sa kabilang linya. 1 linggo sa biyanan si Rhea at dahil sanay ang anak niya okay lang sa bata. Ito na rin ang naghahatid sa kanila kapag gusto nang umuwi ng bata. Saan nyo naman ho nabalitaan? Kay Balae, inaanyayahan kami sa welcome party ni Wesley bukas. Hindi ka ba tinawagan? Inay, sigurado naman akong hindi ako aanyayahan ni na Mommy and Daddy na mag-attend sa welcome party ni Wesley. Siyempre, isasama ko si Kendricks. Iniisip nila kung anong magiging damdamin ni Wesley. Ang mahalaga nalaman mo, baka mamaya puntahan ka ni Wesley dyan at makipagbalikan sa'yo alang-alang kay Rhea. Isa lang ang masasabi ko, anak, ayoko. Giit ng kanyang ina na ikinatawa niya. Masyado naman kayong exaggerated, inay. Ngayon pa kayang kasal na kami ni Kendricks. Kaya wag na wag kang makikipagkita sa kanya. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niya sa'yo. Kundi dahil kay Kendricks, baka wala ka na sa amin ngayon ng ama mo. Nang dahil sa kanya matagal kaming nangulila sa'yo. Dama niya ang lungkot sa tinuran ng kanyang ina. Hindi na rin naman niya nakakalimutan ang ginawa ni Wesley sa kanya. Kaya wala na itong second chance pa. Hindi na rin niya nais pang makita ang lalaki. Dahil ayaw niya ring magselos si Kendricks. Ayaw niyang masaktan ng asawa. Ibinalita na rin naman iyon ng kanyang biyanan nang ihatid sa kanila pabalik ang anak niya. Kaya maaga daw nakalaya si Wesley dahil naging mabait ito sa kulungan. Malaki na ang ipinagbago at nasa Cebu nga daw ang lalaki upang magbakasyon at doon nais magsimula. Hinayaan lang ito ng mga magulang magliwaliw, lalo't 4 na taon itong nakakulong. Masaya naman daw itong nakasama ng 1 linggo ang kanilang anak, bagaman hindi ito kilalang ama ni Rhea. Wala pa kasing nauunawaan ng bata kung sasabihin niya ang lahat dito. Pero balang araw, ipaiintindi niya rin sa anak ang tungkol sa kanila ng tunay nitong ama. Wala pang 2 taon, nagsilang naman si Rosel ng baby boy. Dahil dito, mas lalong naging masaya ang pagsasama nila ni Kendricks bilang mag-asawa.